Aling Elsa, kahit konting awa lang, tulungan niyo si Amanda. Huwag niyo siyang kunin sa akin. Marami pa siyang pangarap para sa sarili niya at sa pamilya niya. Ipinapangako ko, magbabago na ako. Alam ko nagkamali ako, naging gahaman ako. Inapagan ko mga taong hindi ko dapat sinaktan. Natuto na ako, Aling Elsa. Bawiin niyo na ang sakit na ibinigay niyo sa kanya. Hirap na siya. Araw-araw nakikita ko kung paano siya nagdurusa. Wala siyang maayos na pahinga. Sinong mag-aakala na ang ambisyosong bilyonaryong tulad mo may marunong palang lumuhod at magmakaawa? Anong pakiramdam, Leandro? Masarap pa. Kasiya-siya, hindi ba? Ganyan ang naramdaman namin nung kinamkaman mo kami ng lupa. Nung ginagaw mo ang mga pag-aari namin. Dinamay mo ang mga pamilya namin. Palaging nagpapagod, nagpapainit. Pero sa huli, wala silang nakukuha. Habang ikaw patuloy na yumayaman, at ngayon narito ka sa harap ko. Nagpapakaawa. Pero hindi niyo na sana dinamay si Amanda. Napakabait ng tao, alam niyo yun. Akong nagkasala sa inyo. Kayo akong parusahan niyo, wag siya. Mahal na mahal ko siya. At hindi ko kakayanin kung mawawala siya. Mamamatay ako kung kinuha niyo siya. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Tamang-tama lang na narito ka, Leandro. Mahihalo ka ko sa'yo. Titigilan ko magpapasakit kay Amanda. Pero may isang kondisyon. Papayag ka ba? Kahit ano, Aling Elsa, sabihin niyo lang. Basta si Amanda ay magiging maayos pagkatapos nito. Oo. Ang pagmamahal mo sa kanya ay ang magiging sumpa mo. Ang babaeng mahal mo ay mananatiling tao. Pero ikaw, Leandro, ikaw ay magiging aswang. Mabubuhay ka sa dilim, palayo sa liwanag, at palayo sa kanya. Ano nga ba ang mas mabigat? Ang magmahal o ang harapin ang taong iniibig mo kahit alam mong may lihim siyang tinatago? Para kasing madali lang magmahal sa isang tao. Pero paano kung ang taong yun, hindi lang basta tao? Paano kung ang puso mo at ang kanyang mundo ay inihihiwalay ng dilim at sumpa? Sa mga tagapakinig, isang tanong lang ang ibibigay ko sa inyo. Kung mamahalin mo ang isang taong hindi mo lubos na pwedeng makasama, hanggang saan ka ba handang magsakripisyo? Sagutin niyo sa comment section ha, dahil kung sakaling mapili ang kwento ko sa isa sa mga ipapalabas sa channel ng Aswang Diaries, ibabasahin ko. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako nga pala si Laika, hindi ko tunay na pangalan. 12:30 na ng hapon nang magpasya akong magpadala sa inyo ng sulat. At sa kwentong ito, tunghayan natin si Rosel, isang simpleng tindera ng bawang sa palengke at kung paano nahulog ang kanyang puso sa isang bilyonaryong may madilim na lihim. Isang lalaking unti-unting nagiging aswang sa kanyang pag-ibig. Ang aga mo naman bumangon, anak. Parang kakasilaok pa lang ng mga manok. Pero heto ka at naghahanda na para kumayon. Ganun ho talaga, Tay. Kasi kung hindi ako kikilos, paano ko matutustusan ang maintenance ninyo? Kaya hayaan nyo na po ako. Maupo na ho kayo dyan at may ginawa rin po akong salabat para sa inyo. Ay, bakit ba kasi napakasakitin ko? Kung malakas pa rin siguro kung gayon. Baka hindi mo na kailanganin na magdoble kayon. Dahil matutulungan naman kita. Pasensya ka na, anak, ha? Nahihirapan ka na, magsabi ka. Huwag mo nang masyadong isipin ang tungkol dyan, Tay. Oras ko na ngayon para ikaw naman ang tulungan ko. Marami ka nang sinakripisyo sa akin mula pagkabata ko. Kayong dalawa ni nanay. At saka, mas gusto kong naaalagaan kita eh. Kasi sa ganitong paraan man lang, makabawi man lang ako sa inyo. Kaya kumalma ka na dyan, Tay, ha? Eto, uminom ka muna ng salabat para mainitan ng tiyan mo.
Maraming salamat, Rosel. Alam kong kung sakali bang nandito pa ang nanay Marisa mo ay magiging masaya siya pag nakita niya kung paano ka lumaki bilang isang mabuting anak. Napakaswerte namin sa'yo. Balang araw makakabawi rin si tatay. Bakit kasi hindi ka nalang maghanap ng nobyo? Para kilig-kiligin ka naman. Hindi yung puro problema lang ang pumupuno ng isipan mo. Si tatay, naisingit pa talaga yan. Hindi ko naman ho kailangan ng nobyo, tay. Baka mas lalo pang sumakit ang ulo ko niyan kapag sinubukan ko pang pumasok sa relasyon. Nakikita mo naman sigurong nangyayari sa paligid natin ngayon, no? Kaliwat kanan ho ang mga lalaking manluloko. Mga hindi marunong makontento sa isang babae lang. Kaya hindi ko na ho kailangan ng ganyan sa buhay ko. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon. Huwag kang magsasalita ng tapusan, ah. Alam mo naman ang kwento namin dati ng nanay mo, hindi ba? Kesyo ayaw na daw niyang umibig. Pero nakilala niya ako. Ayaw daw sa akin. Kaso anong nangyari? Nagkaroon kami ng isang supling na pinapangarap lang ng ibang tao na magkaroon. Eh paano pa naman? Napakaganda mo, anak. Hindi ko alam kung bakit ayaw mong sumali sa mutya ng sityo Kapinyahan. Pero kapag sumali ka, pihadong talbog na silang lahat. Tsaka na yan, tay. Kapag pumuti ng uwak. Hindi ko talaga makita ang sarili kong sumali sa mga pageant na ganyan Tama na nga yan, tay. Mag-aayos lang ho ako para makapunta na ako sa palengke. Ang gamot mo, ha? Inumin mo, tay. Mamaya na lang ulit tayo magkwentuhan kapag nakauwi na ako. Dalawa na lang si Rosel at ang tatay Jose niya sa buhay, Madam Venus. Si Rosel ang nagmana ng pwesto nila sa palengke na dating ang tatay at nanay niya ang nagrerenta nun. Ang kilalang bilihan ng bawang. Wala namang ibang nagbebenta ng ganun sa amin dahil lagot sila kay Rosel kapag nagkataon. Kaya ayun, sinasamantala ng may-ari ng nirerentahan niya ng pwesto ang bayad. Alam kasi nitong malaki ang kita ni Rosel. Niloloko mo rin lang yata ako, Mang Tirso Kakabayad ko lang ho nung nakaraang linggo para sa buong buwan. Kaya bakit sinisingil niyo na naman ho ako? Maaga nga ho ako nagbayad para wala na akong iisipin pa. Tapos pupuntahan mo ako rito? Nakakahalata na ako sa iyo, ha? Ano bang akala mo sa akin, Mang Tirso? Tanga? Ilabas mo kaya yung listahan mo ng mga binabayad ko para malaman mo. Roselia, abay, sino ba ang dapat na masusunod dito sa atin, ha? Ikaw ba? Nagre-renta ka lang? Ako pa rin ang may-ari nito. Kung gusto mo, bilhin mo na lang ang tindahan na to para hindi ka na nagre-reklamo sa buwan ng bayad mo. Kailangan ko ngayon ng pera, ha? Kailangan ng pambili ng misis ko ng gamot niya. Hindi ba may sakit din ang tatay mong si Jose? At katulad niya, kailangan ding tuloy-tuloy ang panggamot ng asawa ko. Kaya kung ayaw mo... Ang sabi ko lang, ilabas mong listahan. Pero napakarami mo na kagad sinabi, Mang Tirso. Bakit hindi niyo lang aminin na hinuhututan niyo lang ako, kaya panay ang singil niyo sa akin? Lumaban ka naman ng patas, Mang Tirso. Ang dami mong negosyo na pagkukunan mo ng pambili, pero heto ka. Pinipeste ako kahit nabayaran ko ng dapat kong bayaran sa'yo. Hindi lang ito ang unang beses na ginawa mo sa akin to, ha? Parang ang namimihasa ka Akala mo naman napakayaman ko para maibigay kagad sa yung gusto mo. Di lumayas ka dito kung ganyan ka. Dalhin mo ang lahat ng binibenta mo ngayon din. Alam mo, pasalamat ka nga't pinayagan ko pang pumwesto tong tindahan ninyo ng bawang dito. Dahil naaawa ako kay Jose noong. Alam ba niya yung ugali mo, ha, iha? Napakabastos mo. Kung nakuha na to noon ng mag-asawang may gustong bilhin na lang tong pwesto mo, wala sana ako rito sa harapan mo ngayon. Natutulig na ako sa iyo, Mang Tirso. Ang dami mong sinasabi. Ginagamit mo na naman sa akin ang lumang kwento na yan di sana matagal mo nang kinonta ka mag-asawang yun para hindi ka nabalik ng balik dito. Ayan ang pera. Yan naman ang gusto mo, di ba? Kaya pwede ho ba? Umalis na kayo.
Nang mabawas-bawasan naman ang malas dito sa tindahan ko ngayong araw. Naalibad pa rin ako sa inyo eh. Ha? Ang yabang mo, Rosel. Tandaan mo, hindi sa lahat ng oras ay nasa ibabaw ka, Iha. Tingnan natin, kapag binigyan ka ng matinding leksyon ng tadhana, kung hindi ka gumapang sa putikan at magmakaawang ibalik sa'yo ang dating buhay mo. Napakasiga mo. Diyan ka na nga! Napailing na lang si Rosel habang pinapanood na maglakad palayo ang matanda. Kilalang tuso si Mang Tirso sa bayan namin. Ang totoo niyan, di lang naman si Rosel ang sinisingil niya. Kahit patapos na itong magbayad para sa buwan na yun, sadyang si Rosel lang ang may lakas ng loob na labanan si Mang Tirso. Kilala na kasing matapang at may paninindigan si Rosel, Madam Venus. Kaya nga nahahati ang palengke sa dalawa ng uri ng taong nakikitungo kay Rosel. Isang grupo na gusto siya at isang grupo na ayaw rin sa kanya. Takot lang sila na masampal ng katotohanan. Wala kasing inuurungan ng dalaga. Ano? Nagkasagutan na naman ba kayo ni Mang Tirso, Rosel? Oo, Ate Laika. Nagsisimula na akong mainis sa kanya. Nung una hinahayaan ko lang eh. Kaso habang tumatagal, tumitigas na yung mukha. Parang hindi na makatarungan yung ginagawa niyang paniningil. Paninikil na nga yun eh. Mahabang pasensya ko. Pero syempre, may hangganan din yun. Ikaw, parang hindi ka na nasanay doon. Baka kasi nagsisimula na maging ulyanin. Alam mo naman, di ba? Magsi 70 years old ng matandang yon. Binibisita na rin siguro ng sakit niya kaya ganyan. Bago kasi yan dumaan sa'yo, nakikita ko rin yan sa isdaan eh. Binigyan din ni Aling Sally. Kailangan pa naman magbayad ng tuition nun para sa anak niyong kolehiyo. Wala akong pakialam kahit maging ulyanin pa siya. Huwag lang siyang nangloloko ng ibang tao. Buti nga't sinuswerte pa siya eh. Ako pa pinagbantaan na tuturuan daw ng leksyon. Baka siya, gusto niyang ibigay ko kagad sa kanya. Luka-luka ka talaga, Rosel. Totoo naman eh. Hintayin mo lang. Isa sa mga araw na to, magugulat ka na lang. Nangawa ng matandang yan. Ay naku, Rosel. Pabayaan mo na muna siya ngayon. Darating din ang araw na para sa kanya. Nga pala, may bailihan daw mamayang gabi ha. Gusto mo bang sumama? Marami akong ipapakilala sa iyong mga kaibigan ko. Naku, wag na. Baka hanapin pa ako ni tatay. Alam pa naman nung hindi ako masyadong gumagala. Mapapagalitan niya ako. Ano ka ba naman, Rosel? Hindi ka naman na bata para pagalitan pa eh. At saka, paniwala sa'yo nga hanapin ka ni Mang Jose. Yun pa nga nagpupumilit sa'yong maghanap ng nobyo, tas papagalitan ka pa niya. Ay kung nag-aalala ka, edi magpaalam ka. Ganun lang naman kadali yun. Naku, hindi na. Sa susunod na lang. At saka kailangan ko pang ibenta tong mga to sa looban, no? Mukhang malabo nang makarami ako ngayon, eh. Kasalanan talaga to ni Mang Tirso. Magnanakaw! 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 Yung pera ng Ali, kinuha niya! Oo, yung pera kinuha! Tulungan natin! Mabilis na lumabas si Rosel sa tindahan niya. Naging alerto siya sa paligid. At nang makita niya kung saan nanggagaling ang magnanakaw, sasalubungin na sana niya ito. Nang bigla itong matapilok sa isang bangketa. Bumagsak ang katawan sabay gumulong sa semento. Kasabay nito ang tunog ng pagbukas ng sasakyan at nilapitan na magnanakaw ng isang lalaki. Ibalik mo yung ninakaw mo! Ibigay mo na to, Toy. Bago ka pa namin dalhin sa munisipyo. Eh di ba si Leandro Montes yan? Anong ginagawa niyo dito sa palengke? Dito sa palengke. Sino may-ari ng perang to? Senyorito, magandang araw ho. Papalapit na po ditong nanakawan. Ah, hindi ba to sa'yo? Hindi ho. Tutulungan ko din sanang makuha sa lalaki niya ng pera. Ngunit naunahan niya na ho ako. Pero maganda ho yun. Dahil may kagaya yung nagkusang tumulong sa kababayan niyo. Maraming salamat ho, senyorito. Hindi mo naman kailangan na magpasalamat sa akin. Ale, inyo ho ba to? Kunin nyo na ho. Si Kuya Ricky nang bahala kumausap sa binatilyong kumuha ng pera. Parang hindi ka pala-paniwala kung makakausap ng ibang tao sa sinunod niyan doon, ha? Rami-rami lang. Ayaw na tayong kausapin. Titingnan na sa pag-ayaw niya. Abay, pero ngayon, ano kayang nangyari? Nga, Dok.
Ngayon na lang ho namin kayo nakita, Senyorito Leandro. Parang ang tagal niyo ho yatang hindi dumayo rito sa bayan natin. Marami lang kailangan asikasuhin. O paano? Mauna na kami. Kailangan ko na bumalik sa mansyon. Maraming salamat ho ulit sa tulong ninyo. Walang anuman. Ano nga palang pangalan mo? Rosel ho, taga dyan lang ho ako sa sityo Kapinyahan. Ganun ba? Oh, sige. Mauna na kami. Salamat uli sa inyo. Siya pala si Senyorito Leandro na sinasabi ni na tatay Ate Laika. Parang bumait na siya ngayon na. Kahit ako nga rin hindi makapaniwala, Rosel. Ay, malayong-malayo siya sa milyonaryong masyadong mataas ang lipad. Pero siguro ganun talaga. Pag iniwan ka ng taong mahal mo, natututo ka. Anong ibig mong sabihin? Ay, hindi mo nga pala alam ang tungkol doon. May babae kasi na pakakasalan na dapat si Senyorito Leandro. Kaya nga bago nagsara ang asyenda niya, para sa mga manggagawa, binatikos muna siya dahil sa pagiging makasarili niya. Nung ikakasal na kasi dapat siya, pinagtrabaho niya ang mga obreros ng isang buong araw. Mga 5 araw ata yun. Sa initan. May mga hinimatay at meron ding mga piniling umuwi. Sa huli, kahit may nanatili, wala pa rin silang nakuhang sweldo mula sa kanya. Ayun, ang alam ko, para sa paghahanda sa kasal niya yun. Tapos biglang hindi na natuloy. Nabalitaan na lang namin, umalis na ang babae ng bansa. Grabe naman palang ginawa niya sa mga tao. Kaya hindi talaga maiiwasan na may mga katulad itong mga nasa paligid natin ang pinagchichismisan siya. Pero may nag-iba kay Senyorito Leandro, Rosel. Paano nag-iba? Hindi ko maipaliwanag eh. Basta, kakaiba ng aura niya. Parang mas bumait siya. Huwag ka munang magkonklusyon. Kung sakali man na bumalik siya ulit dito, mas mabuting obserbahan muna natin siya. Malay mo naman, hindi pa pala talaga siya maayos kausap, hindi ba? Sumang-ayon naman ako sa kanya. Habang si Senyorito Leandro, di raw mapigilang tignan si Rosel habang nakasakay sa umaandar na sasakyan. Katabi nito ang lalaking nagnakaw kanina sa palengke. Wala naman siyang balak na makisali sa gulo kanina. Nang malengke lang talaga sila ni Kuya Ricky, ang personal bodyguard niya. Pero ang hindi niya maintindihan, Madam Venus, kung bakit merong humahatak sa kanya para bumaba ng kotse nung nakita niyang may nakawan. Yun pala, dahil makikilala niya si Rosel. Ayos ka lang ba dyan, senyorito? Parang natulala ka na. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan yung mga bulong-bulungan ng mga tindera dun sa palengke? Hindi, Kuya Ricky. Iba eh. Yung babae kanina na kumausap sa akin. Ang tapang niya. Para harapin ako. Kung ibang tao siguro yun, lalo na kapag nakilala ako, lumayo na agad. Pero siya, ramdam ko ang kumpiyansa niya para kausapin ako. Bakit naman hindi? Hindi ka naman halimaw para katakutan niya. Kuya Ricky, Ang ibig kong sabihin, Leandro, kalimutan mo na. Ayos na. pasensya ka na, senyorito. Hindi ko intensyon na saktan ka dahil sa binitawan kong mga salita. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Huli kong naramdaman to nung si Amanda pang kasama ko. Ramdam na ramdam ko talaga ang pagkamis mo sa kapatid ko, Leandro. Pero alam kong namimiss ka na rin nun, Amanda. Siguro, oo. Pero hanggang sa panaginip ko lang pwede magkatotoo yun. Kasi ngayon, baka kinasusuklaman na ako nun. Pero hayaan mo na. Ganun talaga. Kasalanan ko rin naman kung bakit umabot kami sa ganito eh. Kung hindi lang ako naging sakim noon. Nakita kitang ang tagal tumitig doon sa babae sa palengke. Nagandahan ka ba sa kanya? Paano kung ireto kaya kita? 30 na ako, Kuya Ricky. Hindi na para pumasok pa ako sa kanyang relasyon. Matagal ko lang sinukuha ng pag-ibig. Ayos lang naman sabihin niyan, pero basta, panindigan mo lang sa huli. Kasi may kakaiba sa mga tingin mo sa kanya kanina. Buti sana kung pwede ako magmahal ulit. Pero alam ko mabibigo rin naman ako. Sa tunay kong pagkatao, malabo. Baka hanggang pangarap na lang talaga mga ganyan. Pero aaminin ko, may parte sa akin na gusto siyang makita ulit. Kailan kaya? Ngiti mo, di ko malaman.
Isang tingin, palapit ako. Kahit alam kong bawal sa mundo ko. Huwag mong hayaang ako'y malungkot. Sa mata mo'y may liwanag na sagot. Sa dilim kong kinagisnan, ikaw ang unang naging dahilan. Gusto kong magsimula muli sa mundong ikaw lang ang pinili. Dumaan kanina rito si Yuan, Iha. Hinahanap ka. Ano raw ang kailangan niya? Sinabihan ko na siya, Tay, na huwag pupunta dito. Lalo na nagpapahinga ka. Baka makaistorbo lang siya. Hindi pa rin pala siya nakikinig. Wala naman siya ginagawang masama, Iha. Hayaan mo lang siya. Nagsabi kasi siyang may bailihan daw na magaganap ngayong gabi. Nagbabaka sakali lang na pupunta ka. Tsaka mabait na bata naman yun si Yuan. Bakit ayaw mo sa kanya? Sinabihan ko na si Ate Laika na hindi ako sasama. Wala akong magbabantay sa inyo dito kung uunahin kong pagsasaya. Mas mabuti pang magpahinga ako, may mapapala pa ako. At saka isa pa, Tay, kapatid na huwang turing ko kay Yuan. Kahit kailan, hindi ko pa siya nakita bilang material na nobyo. Kaya hanggang makaibigan lang ho kami. Alam niya naman ho yun eh. Ay, paano ka kaya magkakaasawa sa lagay na yan, Iha? Abay, parang lahat ng lalaki dito sa sityo natin ay inayuan mo. May matitira pa ba sa'yo niyan, Iha? Tay, hindi naman ho lahat eh. May mga tao pa rin na para sa akin ay hindi ko kailanman maaabot. Tulad nino. Hindi na raw sinagot ni Rosel ang tanong ng kanyang tatay Jose. Wala rin kasi siyang ideya kung bakit ito ang biglang pumasok sa isipan niya. Sa dinarami-rami ba naman ng lalaki sa bayan nila ay si Senyorito Leandro pa. E napakalayo ng agot ng mundo nilang dalawa. Pagkatapos kumain ay napagpasyahan niyang magpalamig muna sa labas ng kubo nila. Nakatulala lang siya sa kawalan nang marinig niya ang isang pamilyar na boses na naglalakad papunta sa kanya. Mukhang habang buhay mo na akong itataboy ha. Akala ko ba nasa bailihan ka? Anong ginagawa mo rito, Yuan? Bakit? Masama bang bisitahin ko ang kaibigan ko? Tsaka ayoko dun. Wala naman ako mapapala dun. Wala ka eh. Kung ayaw mo makihalubilo sa maraming tao, edi ako na lang pupunta sa'yo. Makulit ka rin talaga, no? Hindi ko na mabilang kung ilang beses na kitang pinagsabihan na wag mo kung gawing espesyal na tao sa buhay mo dahil hindi ko naman kayang suklian yun. Pero nandito ka pa rin. Nagtsatsaga kahit una pa lang na ibigay ko na sa'yo yung sagot na gusto mong makuha. Wala naman akong kailangan kuhanin eh. Dahil hindi pa naman ako nagtatanong. Rosel, masyado ka ring abanse kung mag-isip. At saka, kahit ano namang mangyari, gagawin ko ang lahat. Magkaroon lang ng lugar sa buhay mo. Pagiging kaibigan mo man yan, o pagiging obreros ninyo, at tanggapin ko yan. Na para bang napakayaman ko para maging obreros kita. O, di ba? Napatawa kita. Kahit hindi man dahil sa pera ang kayamanan mo, ay mayaman ka pa rin naman sa pagmamahal, Rosel. Sapat naman na sa akin ang kahit ano. Basta manatili lang ako sa tabi mo. Siguro ganun talagang buhay, no? May mga bagay na gusto tayong makuha, pero hindi natin magawa dahil nakalaan ito para sa iba. At ganun din sila. Ang mga gusto nilang maatim, sa atin ibinibigay ng Diyos. Ang lalim naman ng pinaguhugutan mo. Alam mo, Yuan, ang sabi ni tatay sa akin pagdating sa pag-ibig, wag daw ako magsasalita ng tapos. Baka kasi hindi ko namamalayan. Nasa harapan ko na palang gugustuhin kong mapasakin balang araw. Ibig sabihin, meron ka ng lalaking nagugustuhan? Sino? Kahit naman sabihin ko, malabo pa rin maabot ko siya. Ha? Sino? Si Leandro. Wala. Wag mo nang isipin yun.
Umuwi ka na sa inyo gabi na. Sandali lang, Rosel. Wala ba talaga akong pag-asa sa'yo? Kahit konti lang. Kaya ko naman patunayan sa'yo yung totoong nararamdaman ko eh. Siguro, wag mo nilang ipilit, Yuan. Ayoko rin kasi na masaktan ka palalo eh. Kaibigan ang turing ko sa'yo. Halos kapatid na nga eh. Kung ipagpapatuloy mo pa ito, baka hindi ko na kayang pakasamahan ka. Pasensya ka na. Tuluyan ang pumasok si Rosel sa loob ng kubo nila. Di naman siguro siya masisisi ni Yuan kung hindi sila pareho ng nararamdaman, di ba? Mabait naman sa kanya si Yuan. Nire-respeto at ginagalang siya bilang babae. Pero talagang hindi lang siya makita ni Rosel bilang lalaki na may potensyal na maging nobyo niya. Alam naman niya na may intindihan niya ni Yuan. Sana. Samantala sa mansyon ni Senyorito Leandro, damang-dama niya ang pagiging malungkot. Wala na kasi siyang pamilya. At tanging si Kuya Ricky na lang ang katuwang niya sa buhay. Ang sabi nga nila, na kay Senyorito Leandro na raw ang lahat. Pera, mga nagkakandarapang mga babae, pati na rin ang iba't ibang negosyo na pwede siyang magkaroon. Pero ang di alam ng iba, sa kabila ng lahat na yon, malungkot pa rin siya. Mula kasi nung isinumpa siya na matandang si Aling Elsa, hindi na bumalik sa dati ang buhay niya. Wala na rin kasi si Amanda. Lumayo na ito sa kanya dahil isa na siyang halimaw. Kuya Ricky, ikaw nang bahala magligpit ito bukas ng umaga. Ha? Alam ko nang gagawin ko, Leandro. Ay, hanggang kailan ko ba gagawin to para sa'yo, iho? Wala bang ibang paraan para mawala ang sumpa sa'yo? Hindi ko na rin alam, Kuya Ricky. Patagal ko nang sinukuha ng bagay na yan. Naisip ko na lang, hindi porket mayaman ka't marami kang pera, ay makukuha mong gusto mo. Katulad dito, kaya ko ang bayaran ng kahit sinong tao pero wala naman maski isa sa kanila may kayang ibalik ako sa pagiging normal na tao. Mahirap. Kaso kasalanan ko rin naman. Ang mahalaga para sa akin, maayos na si Amanda. Kahit hindi ko na siya pagmamayari, masaya pa rin ako. Na malaya na siya makakapagmahal ng ibang tao. Alam ko kung gaano kalalim at katotoo ang pagmamahalan ninyong dalawa ng kapatid ko, Leandro. At para isakripisyo mo ang sarili mo para sa kanya. Saludo ko sa iyo dahil doon. Maraming salamat. Dahil ginawa mo ang lahat para lang maging maayos siya. Saksi ako kung paano mo ibuhos ang pagmamahal mo para sa kanya. Pero, ang inaalala ko, paano ka? Karapatan mo rin na maging masaya, senyorito. Well, nandito na tayo. Tingin ko, walang magtatangkang magmahal sa akin dahil bukod sa naging masama ang ugali ko dati, isa na akong aswang. Walang kahit sino man ang kakayanin na tanggapin yun, Kuya Ricky. Ayos na rin. Dahil hindi ko na rin kaya makapanakit pa ng ibang tao. Tama na ang natuto ko sa pagkakamali ko noon. Alas 12 na, Kuya Ricky. Nararamdaman ko na rin ang init ng katawan ko. Papasok na ako, ha? Senyorito. Sige na, Kuya Ricky. Matatapos rin ang gabing to. Ipasok niyo na po yung mga karne at ang balde ng dugo para makapagsimula na ako. Namamalat na kasi nalamunan ko. Masusunod, senyorito. Pumasok na si Senyorito Leandro sa pribadong silid na pinagawa niya. Matapos siyang parusahan ng matanda, dito siya palaging naglalagi tuwing sumasapit ang madaling araw para ibsan ang gutom na nararamdaman niya. Nang marinig niya ang pagkandado ng pintuan, saka lang niya hinayaan ang sarili niya unti-unting magbago ng anyo. Sunod-sunod ang luha na tumutulo sa pisngi niya habang nagsisimulang magbitak ang balat niya. Bumibigat ang kanyang paghinga. At nang tuluyan siyang napaluhod sa semento, dun siya nagsimulang sumigaw. Ang kanyang boses tao ay humalo sa boses ng isang halimaw. Ang mga kuko niya ay humaba at ang mga ngipin niya ay naging matulis na handa ng ngat-ngatin ang pwedeng kainin. Hindi rin nagtagal ay nawasak ang kadenang nakapulupot sa mga kamay niya. Sabay sinunggaban na niya ang mga karne na nakasalansan sa semento at ininom ang dugong nakalagay sa balde. Gabi-gabi, walang mintis ay ganun ang pinagdaraanan ng senyorito na kahit siya minsan natatakot na sa sarili niyang anyo. Kaya alam niya sa sarili niyang walang magmamahal sa isang kagaya niya dahil mismo ang sarili niyang katauhan ay hindi niya kayang mahalin. Tay, kain na po tayo. Ay, salamat anak.
Binisita ka ni Yuan dito kagabi, hindi ba? Anong pinag-usapan niyo? Wala naman ho. Tungkol lang sa mga ganap namin sa buhay. Ay, hindi naman siya nangingialam ako, iha ha? Pero hindi ka ba nanghihinayang? Sa edad mong 26, wala ka pa rin nagiging nobyo. Habang yung mga kababata mo, isa-isa lang nagsisipag-asawa at anak. Tapos may mga nagpapakasal pa. Habang ikaw... Tay, napag-usapan na natin ang tungkol dito, di ba? Ayoko pa nga ho. Ngayon pa lang ako bumabawi sa inyo. Tapos gusto nyo na kagad mabaling ang atensyon ko sa ibang bagay. Parang ang daya naman noon, Tay. Ang dami ko pa hong gustong gawin kasama kayo. Ngayon, kung magpapamilya na ako, ay paano na kayo? Paano ko magagawa yun? Sa matagal na panahon, Rosel, naging mabait na anak ka naman sa amin ng nanay mo. Eh kahit kailan hindi ka naging pasaway. At lagi ka pang nakikinig sa mga nagiging utos namin sa iyo. Ang gusto ko lang naman, anak, ay makita kang masaya. Masaya naman ho ako eh. Pero iba pa rin yung saya kapag nagkaroon ka ng katuwang sa buhay mo. Iba ang saya kapag nagmamahal ka. Iba ang saya kapag nagkaroon ka na ng taong masasabi mong mananatili sa tabi hanggang dulo. Saka na yan, Tay. Sa ngayon, kumain po muna kayo para makainom na kayo ng gamot ninyo. Iba na talagang mga kabataan ngayon. Hindi na pwedeng madiktahan sa gusto nila. Pero maganda rin yan, anak, na alam mo kung anong gusto mo, na ginagawa mo ang tingin mo ay tama. Ipagpatuloy mo lang yan at siguraduhin mo na wala kang tinatapakan na ibang tao. Tungkol nga pala dyan, Tay. Alam niyo ba, si Senyorito Leandro bumaba sa mansyon niya. Kahapon, nakita namin siya sa palengke. May sinagip na ali ng nakawan. Si Senyor Ito Leandro, ang hasindero, tumulong sa kapwa niya. Eh, sigurado ka ba dyan, anak? Baka naman napagkamalan mo lang sa yon. Hindi, Tay. Siya talaga yun. Alam kong itsura niya kasi 'di ba? Dati tayo nagtatrabaho sa sakahan niya. Alam mo, Tay, napansin ko sa kanya. Ang laki ng pinagbago niya. Kasi dati ubod ng yabang, mapagmataas pa. Halos lahat ng pagmamayari ng mga taga-baryo, kapag alam niyang pakikinabangan niya, kinukuha niya. Pero kahapon, Tay, ibang-iba siya. Kumpara sa bigat ng aura na nararamdaman ko sa kanya noon, ang gaan na nun ngayon, Tay. Pinagpapantasyan mo na naman ba si Senyorito Leandro, iha? Dahan-dahan ka, ha? May nobya na ang batang yon. Pero kung nagagawa na niyang bumisita sa bayan, ano naman kaya ang dahilan? Marami. Pwedeng napadaan lang ang sasakyan nila. Pwede ring may pinuntan sa palengke. O di kaya'y may binili doon. Yun lang naman ang mga naiisip kong dahilan eh. Tatay, naawa rin talaga ako kay Senyorito Leandro. Para kasing napakalungkot ng buhay niyo. Kaya, mag-isa lang siya sa mansyon. Tapos, nagkasakit pa ang nobya niyang si Amanda. Noong una, naiintindihan ko pa na baka ang dahilan kung bakit siya naging gahaman ay dahil galing din siya sa pagiging mahirap. At nanibago lang siguro sa pagtingin sa pera. Kaso kinalaunan parang hindi na siya nakikinig eh. Hindi naman ako nagalit na isa tayo sa inutakan niya noon. Pero hindi ko lang maiwasang magtampo sa kanya. Dahil naging mabuti naman tayo at nakisama bilang tao. Ano, Tay? Suntukin ko na ba siya? Pero biro, Tay. Totoo ang sinabi mo. Tingin ko naman. Kaya siguro naramdaman kong magaan ang pakiramdam ko sa kanya dahil natuto na siya sa lahat ng mga kamalian niya noon. Ngayon ko na nga lang siya nakita ulit eh. Wala nang pinatigil niya na tayo magtrabaho para sa kanya. Ilang buwan na bang nakalipas? Halos mag-iisang taon na rin eh. Paniguradong marami na siyang napagtanto sa mga ginawa niya noon. Eh kung gano'n, eh di maganda.
Dahil hindi rin naman niya madadala ang kayamanan niya sa hukay niya. Para sa tulad niyang mag-isa na lang sa buhay, mas maayos sana kung marami siyang kasundo. At kung tutulong naman siya sa iba, yun pang bukal sa loob niya. Para sa huli, kung siya naman ang may kailangan, siya naman ang aabutan ng tulong ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kalahati sa mga nakatira sa baryo namin ay dating nagtatrabaho sa hasyenda ni Senyorito Leandro. May mga babaeng tagaluto sa mansyon, may nasa sakahan, tubuhan, meron sa rancho, at meron ding iba't ibang mga hayop pa. Siya lang kasi ang inaasahan ng mga tao rito sa baryo namin. Kaso nga lang, masyado siyang suplado. Pang-abuso at marami pang mga masasamang salita na pwedeng ihalin tulad sa kanya. Kaya nga karamihan ay nagulat nang bigla siyang magpakita sa palengke. Dahil hindi naman niya ginagawa yun kahit kailan. Laging ang mga trabahador niya sa mansyon ang nag-aasikaso sa lahat. Kaya hindi namin inaasahan na makikita lang namin siyang nakikihalubilo sa mga kapwa niya. Lalo na ang madalas na pagbisita niya kay Rosel. Bawang po kayo dyan! Preskong bawang! Murang-mura lang! Bili na po kayo! Bili na po kayo! Ale, bili na po! Rosel, iha. Totoo bang bumalik na ulit sa bayan si Senyorito Leandro? Oo, Aling Elsa. Hindi niyo ba alam? Siya pa nga mismong tumulong dun sa ali na nanakawan nung nakaraan. Himala yata yan. Ano na ba nang nakain niya? Mauuna na ako, Rosel. Salamat, iha. Pero teka, sandali lang, Aling Elsa. Bumili muna kayo ng bawang ko. Sa susunod na lang, iha. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Sayang. Tsansa na sana niya yun para makabenta pero umalis pa si Aling Elsa. Napalingon na lang si Rosel nang marinig ang bulungan ng mga tao. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng itim na sasakyan at bumaba mula roon si Senyorito Leandro. Sa suot nitong simpleng polo at pantalon, hindi halatang isa itong bilyonaryo. Pero ang presensya niya, hindi pwedeng magkamali. Bumalik na naman siya. Kuya Ricky, dito lang muna tayo. Mukhang alam ko na kung bakit gusto mong mamalengke ngayon, senyorito. Ang dumi ng utak mo, Kuya Ricky. Tumahimik ka na nga. Wala naman akong ibig sabihin doon, Leandro. Hindi rin maintindihan ni Senyorito Leandro sa sarili niya kung bakit parang kusang hinihila ang mga paa niya papunta sa pwesto ng tindahan ng bawang ni Rosel. At para bang may gusto siyang makita mula rito. Magandang umaga. Magandang umaga rin ho, senyorito. Napapadalas ho yata ang pagdalaw niyo sa palengke ah. Alata ba? Naaliw na kasi akong mag-ikot-ikot dito. Masyado na akong nabuburyong sa asyenda. Paulit-ulit na lang kasi mga tanawin na nakikita ko doon. Rosel, bakit bigla-bigla ka namang tumitiklop dyan? Magbebenta ka lang naman ng bawang ah. Tiyeh, manahimik ka nga, Ate Laika. Sisirain mo pang diskarte ko eh. Matalas din palang dila mo, Rosel. Hindi naman palagi, senyorito. Para lang yun sa mga taong dapat mapagsabihan yun. Mukhang ganun na nga. Makulit din ang kaibigan mo eh. May bibilin sana ako. Talaga? Ano? Wala ka namang ibang tinda, di ba? Kaya bawang, yun ang bibilhin ko. Ayos ang manigurado, senyorito. Buti naman at tamang pinuntahan nyo. Baka kasi kung sibuyas ang hanap nyo, mapahiya pa ako. Mukhang hindi ka nga naubusan ng sagot. Napatingin si Leandro sa mukha ni Rosel. Simpleng-simple lang ito. Walang kahit anong kolorete pero kapansin-pansin ang natural nitong ganda. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang gumagaan ang pakiramdam niya sa tuwing kaharap niya ang dalaga. Magkano ang 1 kilong bawang? 1 kilo lang, senyorito. Akala ko ba malaking kusinang nasa mansyon nyo? Sa totoo lang, hindi bawang ang sadya ko rito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Medyo magulo ka kausap ah. Naisip ko lang na baka gusto kitang makita ulit.
Hindi alam ni Rosel kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa simpleng pag-aamin na yun. Sa dinami-dami ng pwestong puntahan ng isang bilyonaryo, bakit tila ang simpleng pwesto niya sa palengke ang gustong balikan ng lalaki? Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa. At sa ilang segundo ng katahimikan na yon, parehong may kakaibang kaba silang naramdaman. Paniguradong hindi yun takot. Hindi rin simpleng pagkagulat, kundi isang bagay na mas malalim. Parang unang hibla ng koneksyon na unti-unting binubuo ng tadhana. Pwede bang bumalik ako rito minsan? Kung bibili kayo ng bawang, araw-araw ho kayong welcome. Araw-araw da, senyorito. Kuya Ricky, Pasensya na. Minsan lang kitang makitang ganito eh. Milyonaryo sa mundong ibabaw, pero sa gabi ako'y nilalang bawal. Tinda mong bawang, dapat di ka takot, pero bakit sa'yo ako nahuhulog? Sa bawat amoy na dapat kong layuan, ikaw ang gusto kong lapitan. Sa simpleng buhay mong payapa, doon ako natutong huminga. Kung pag-ibig ay kasalanan, handa akong malunod dyan. Ngiti mo, wag mong ilayo sa'kin. Sa puso ko, ikaw ang darating. Ikaw ang darating. Ikaw ang darating. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako. Ubusin ko man ang bilyon ko. Kahit bawang pa ang panlaban mo, sa piling mo ako'y sumusuko. At doon nagsimula ang bagay na hindi pa nila pareho maipaliwanag. Ang simpleng pagdalaw ni Senyorito Leandro sa palengke ay naging simula ng unti-unting paglapit ng dalawang pusong galing sa magkaibang mundo. Isang dalagang walang alam sa dilim na bumabalot sa tunay niyang pagkatao at isang lalaking lihim na halimaw na muling natutong kabahan dahil sa isang ngiti. Sige, mauna na kami ni Kuya Ricky. Salamat dito sa paninda mong bawang ha. Ano nga ulit ang pangalan mo? Rosel ho, senyorito. Yun ang pangalan ko. Oo nga pala, Rosel. Pasensya ka na. Medyo mahina kasi ako sa mga pangalan. Ayos lang ho yun. Mag-iingat kayo pa uwi ah. Salamat, Tiha. Mag-iingat ka rin. Isang gabi biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagmamadaling pinasok ni Rosel sa bayo nga natitirang paninda. Ngunit bago pa siya tuluyang mabasa, may isang payong na biglang sumilong sa ibabaw niya. Ay naku, hindi pa naman ako nakapagdala ng payong. Mukhang hindi yata marunong makiramdam ang panahon ngayon. Senyorito, anong ginagawa niyo dito? Ihatid na kita sa inyo, Rosel. Naku, wag na ho. Nakakahiya naman ho sa inyo. Mas nakakahiya kung pababayaan kitang umuwi ng mag-isa, lalo na't ang lakas ng ulan. Kung yan po ang gusto niyo. Sa ilalim ng isang payong magkatabing naglalakad si Rosel at Senyorito Leandro sa maputik na daan pauwi sa sitio Kapinyahan. Tahimik lang silang dalawa noong umpisa. Tanging ulan at tunog ng mga yabag nila ang naririnig. Pero kakaiba ang katahimikan na yun. Walang pagkailang, hindi rin mabigat. Bagkus, parang komportable silang dalawa sa isa't isa. Araw-araw ka bang nandito sa palengke para magtinda? Opo, kailangan eh. Ako lang kasing inaasahan ni tatay sa bahay. Narinig ko, may sakit siya. Naaalala mo pang tatay ko, senyorito? Hindi naman ako nakakalimot sa mga taong naging tapat sa akin noon. Balak ko nga silang isa-isang bisitahin eh. Makapagpasalamat man lang ako sa ginawa nilang serbisyo para sa asyenda noon. Kumusta nga pala ang Tatay Jose mo? Ayun, mahina na ang katawan niya. Maintenance na lang talaga. Kaya habang kaya ko, gusto ko nga akong sumalo ng lahat. Maswerte ang tatay mo sa'yo, Rosel. Mapagmahal ka na, tapos napakasipag mo pa. Minsan nga ho, iniisip ko, ako ang maswerte. Kahit kasi kapos kami, pinalaki pa rin nila ako ng maayos ni nanay.
Napatingin si Senyorito Leandro sa kanya. Sa simpleng mga salita ni Rosel, naramdaman niya ang busilak nitong puso. Mga katangiang matagal na niyang hindi nakita sa mundo niya mula nung isumpa siya. Kayo po, senyorito. Ako? Anong tungkol sa akin? Nakikita ko kasi parang ang lungkot ng mga mata niyo. Siguro dahil maraming bagay ang huli ko nang napagtanto. Kilala mo naman siguro ako. Tingin ko lang din naman ay dati kayo nagtatrabaho sa mansyon ko. Napagtanto tungkol saan? Na hindi lahat ng bagay ay pwedeng madaan sa pera. Na may mga pagkakamali na kahit pagsisihan mo, hindi mo na pwedeng mabawi. Pero kung nagsisisi naman kayo, ibig sabihin, may natitira pa rin mabuti sa puso niyo. Napalingon si Leandro kay Rosel. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, parang may taong nakakita sa kanya hindi bilang dating mapang-abusong hasyendero, kundi bilang isang taong marunong ding masaktan. Hindi ka ba natatakot sa akin? Dapat ba? Matapos ang lahat ng narinig mo at naranasan ng pamilya niyo tungkol sa akin. Aaminin ko, nung una, hindi ko maintindihan kung bakit ganun mo na lang kami iitsapuera. Pero ngayon, lalo na sa napapansin ko kung paano ka makihalubilo sa ibang tao. Hindi ko huhusgahan ng taong nakikita ko nagsisikap magbago. Napangiti si Senyorito Leandro. Isang ngiting bihira niyang ibigay sa kahit sino. At si Rosel, hindi niya maitangging may kakaibang init na sumibol sa dibdib niya nang makita yon. Sa haba ng kanilang paglalakad, hindi na malaya ni Rosel at Senyorito Leandro na halos malapit na sila sa kubo nila. Doon din unang naramdaman ni Senyorito Leandro na gumaan ang bigat na matagal niyang pasan. Pero kasabay ng pagdilim ng kalangitan, may isa na namang bangungot ang unti-unting gumapang sa loob ng kanyang katawan. May kakaibang init na biglang kumalat mula sa kanyang dibdib pababa sa kanyang mga braso. Pamilyar, nakakatakot, at hindi niya pwedeng ipakita kay Rosel. Rosel, hanggang dito na lang siguro. Hindi niyo na po ako ihahatid hanggang bahay? Malapit naman tayo, senyorito. Para makainom ka rin ang gagawin kong salabat. Pangpainit lang ng tiyan mo bago ka umuwi sa inyo. May susunod pa naman. Sa ngayon kasi, may kailangan lang akong balikan sa mansyon. Ganun po ba? Sige po. Sayang naman. Pero naiintindihan ko. Salamat sa paghatid sa akin, senyorito. Rosel! Hindi na pinansin ni Rosel ang pagtawag ni Juan. Hindi kasi niya maipaliwanag kung bakit para may kakaibang tensyon sa mukha ni Senyorito Leandro. Para may pilit itong nilalabanan sa sarili. Sa ilalim ng payong, mabilis na ikinuyom ni Leandro ang kanyang kamao. Unti-unti kasing humahaba ang kanyang mga kuko. Magandang gabi ho, senyorito. Bakit niyo po hinatid si Rosel? May kailangan ho ba kayo sa kanya? Nagmamagandang loob siya sa akin, Juan. Wala kasi akong payong kanina, kaya mabuti na lang at dumating si Senyorito Leandro. Sana pala hindi muna ako umuwi. Hindi na sana nag-abala pa sa senyorito. Eto, payong. Gamitin niyo muna. Baka magkasakit ka, Rosel. Maulan na ako. Senyorito, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Bakit parang ang bigat ng pakiramdam niya? Ikaw nang bahala kay Rosel. Salamat. Ingat po kayo, senyorito. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa mga matang yon, may lungkot na hindi mahulaan si Rosel. Parang gusto siyang lapitan ng lalaki pero siya rin mismo ang umiiwas. Mabilis na tumalikod si Senyorito Leandro bago pa niya maramdaman ang tuluyang paglabas ng sumpa. Habang papalayo siya, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa halimaw sa loob niya, kundi dahil sa unang pagkakataon, may isang taong gusto niyang balikan. Hindi alam ni Rosel na sa mga oras na yon, tumatakbo na pabalik sa mansyon ng lalaking unti-unti nang nilalamon ng dilim. At mas hindi niya alam na ang simpleng paghatid na yon ay simula pa lang ng paglapit niya sa isang lihim na maaring sumira sa puso niya. Bakit ka lumalapit sa kanya, Rosel? Alam mo naman ang kwento niya, di ba? Natuklasan mo rin kung paano niya minaliit ang mga pamilya natin dati. Wala namang ginagawang masama ngayon si Leandro, Juan. Bakit parang grabe naman kung husgahan mo siya?
Hindi mo ba nahahalata ang pagbabago niya? Papaniwala ka agad oh. May ideya ka naman kung paano siya manloko ng mga tao, di ba? Kaya bakit parang napakadali lang sa'yo na paniwalaan ang kabutihan na pinapamalas niya? Tsaka parang nagpapasikat lang naman siya sa'yo. Ano bang pakialam mo? Kung nagpapasikat siya, ano naman sa'yo yun? At kung hahayaan ko naman ang sarili ko sa bitag niya, may magagawa ka pa ba kung mangyari na? Hindi mo hawak ang puso't isip ko, Yuan. Oo, magkababata tayo. Alam kong gusto mong iparating sa akin. Natatakot ka sa presensya ni Leandro dahil may kaagaw ka sa akin? Umpisa pa lang naman. Alam mo na ang pwesto mo sa buhay ko, di ba? Magkaibigan lang tayo. At siya, ano? Gusto mo na agad? Dahil sa konting pagmamalasakit na ipinakita niya sa'yo? Rosel, buong buhay mo, tayo na magkasamang dalawa. Tinatanggap ko kung ano lang ang kaya mong ibigay sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, ay suko na ako sa pagkakagusto ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Rosel. At alam mo yan. Kaya pasensya na. Wala akong pakialam kahit sinong Poncio Pilato pa ang makabangga ko. At kahit siya pa ang pinakamayamang lalaki dito sa baryo natin. Dahil hindi ko siya aatrasan. Napapagod na ako sa paulit-ulit ko sa iyo, Yuan. Alam mo kung ano dapat mong gawin ngayon? Lupayan mo na lang ako. Ha? Teka, ayoko, Rosel! Rosel! Samantala, Madam Venus, halos hindi na maramdaman ni Senyorito Leandro ang pagod sa katawan niya habang mabilis na umaakyat sa hagdan ng mansyon. Ang tanging laman ng isip niya ay ang makapasok agad sa silid bago pa siya tuluyang lamunin ng sumpa. Kuya Ricky, ikandado niyo agad ang pintuan. Dali. Leandro, mas maaga yata ngayon. Ngayon lang ulit. Masyadong malakas. Kumapit ka, iho. Lilipas din to. Ayoko na nito, Kuya Ricky. Ang hirap-hirap na. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kuya Ricky. Mabilis niyang isinara ang makapal na bakal na pinto ng pribadong silid. Ngunit sa loob ng silid, unti-unti nang bumigay si Senyorito Leandro. Hanggang kailan ko titisin ang pagbitak ng mga buto ko sa katawan? Kailan ba ako titigil sa panunood ko sa sarili kong anino sa pader na nagbabagong anyo? Ang kanino na itong sumpa! Sunod-sunod ang pagbitak ng mga buto niya. Ang mga ugat sa leeg niya ay umumbok. Unti-unting humaba ang kanyang mga kuko. Ang mga pangil niya ay sumilip sa pagitan ng nanginginig niyang labi. At sa bawat segundo na lumilipas, lalaro niyang iniisip ang mukha ni Rosel. Kontrolin mo ang sarili mo, Leandro. Hindi ako titigil na ipagdasal ka. Lumayo ka na rito, Kuya Ricky. Manalig ka lang, Leandro. Maniwala ka, iho. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng ilapit sa gantong buhay. Tuluyan siyang napaluhod sa semento. Ang boses ng tao at halimaw ay muling naghalo sa isang makatindig balahibong sigaw. Mabilis niyang sinunggaban ang nakahandang karne at balde ng dugo sa gilid, na parang mabangis na hayop na ilang araw nang hindi pinakain. Pero kahit pilit niyang pinapakalma ang halimaw sa loob niya, iisa lang ang nasa isip niya. Ang payapang mga mata ni Rosel, ang simpleng ngiti nito, at ang pakiramdam na matagal niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Pero kaakibat noon ang takot ni Senyorito Leandro, Madam Venus. Hindi dahil sa pagiging halimaw, kundi sa posibilidad na may isang taong muli niyang magustuhan na maaari rin itong ikapahamak. Kinabukasan, Madam Venus, tila bumalik sa dati ang takbo ng buhay sa palengke. Ngunit para kay Rosel, may kakaibang gumugulo sa isipan niya. Isang gabi lang ang lumipas, pero parang ang dami nang nagbago. Bawang po! Preskong bawang! Lapit na po kayo! Bili na po kayo! Uy, mukhang blooming ang tendera natin ngayon ah. Ano na naman yung sinasabi mo, Ate Laika? Huwag ka nang magpanggap, Rosel. Kita ko kahapon. Magkatabi kayo naglalakad ni Senyorito Leandro. Tapos isang payong lang ang gamit nyo. Hinatid niya lang ako sa amin dahil umuulan. Wala kasi akong dalang pamandong. Di ko naman alam na uulan pala.
Ay, wow! Inatid lang? Eh bakit parang kinikilig ka pa rin hanggang ngayon? Rosel, kilala kita. Kapag ganyan ka, ka-defensive, may tinatago ka. Hindi ka naman madaling maapektuhan. Kita mo kay Yuan? Kapag siyang pinag-uusapan natin, parang wala lang sa'yo. Pero iba tong kay Senyorito Leandro. Kumikislap pang mga mata mo. Ibang kaso naman yung kayuan. Paano naging iba? Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag, Ate Laika. Ay ano bang nakita mo sa kanya? Parang hindi na siya katulad ng mga naririnig natin. At naranasan natin dati nung nagtatrabaho pa tayo sa asyenda niya. Siyempre, ganun talaga. Nagbago na raw eh. Alam mo bang pinakyaw nun ng tindang karne ni Aling Pasita nung isang araw? Talaga? Hindi ko alam yun ah. Kaya nga sobrang saya ng pamilya niya. Bukod pa doon, may binigay pa sa kanyang envelope. Pasasalamat daw niya para sa serbisyo nito noon sa kanya. Alam mo namang isa sila sa mga naunang sinibak dati, 'di ba? Dahil nga hindi matay si Mang Tonyo habang nagagrab. Oo. Kawawa rin sila noon. Kahit nga hirap na sila dahil sa pagiging mapagmataas ni Senyorito Leandro. Tiniis nila dahil kailangan nila ng panggamot kay Cecilia na anak nila. Kaya kung ano man tong ginagawa ni Senyorito, mukhang hakbang to para mapalapit ulit siya sa mga tao. Sino bang mag-aakala na pagkatapos niyang mawala sa paningin natin noon, bigla siyang magpaparamdam ulit? At saka, hindi lang basta nagbago eh. Parang, ang gaan niyang kausap. Tapos, ang lungkot ng mga mata niya. Abay, talaga? Napansin mo rin? Oo. Pero Rosel, mag-ingat ka pa rin. Ah? Bakit? Hindi naman sa sinisiraan ko sa iyo ang senyorito. Pero kasi, hindi basta-bastang nawawala ang nakaraan ng isang tao. Lalo na kung ganun kabigat ang naging atraso niya sa ibang tao. Alam ko naman ang tungkol doon, Ate Laika. Pero ayoko lang din naman na maramdaman niyang parang wala na siyang pag-asa para magbago. Hindi kita pinipigilan. Pero ayoko lang na sa huli, masaktan ka. Hindi naman aabot sa ganun. Sigurado ka? Hindi ko rin alam. Saglit na natahimik si Rosel. Muling sumagi sa isip niya ang nangyari kagabi. Kung paanong biglang nag-iba ang kilos ni Leandro at kung paano ito tila nagmamadaling umalis. Oh, bakit tumahimik ka? Napapaisip lang ako, Ate Laika. Tungkol saan? Sa senyorito kasi, napansin ko na parang may tinatago siya. Lahat naman ng tao may tinatago. Pero na lang, kung paglalaroan na naman niya tayo, ibang usapan na yan. Hindi yun. Mukhang wala naman na siyang balak na masaktan pa ulit tayong naging trabahante niya. Ano palang ibig mong sabihin? Kagabi kasi, habang naglalakad kami pa uwi, nung una, maayos pa naman ang lahat. Nag-uusap pa kami, pero nung malapit na kami sa bahay, biglang nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Paano nagbago? Parang may nilalabanan siya. Tapos bigla niya nalang sinabi na hanggang doon na lang daw siya. Hindi kanya na hinatid hanggang loob? Hindi eh. Ang weird. Pero baka nahihiya lang siya kay Tatay Jose. Tapos, nanginginig pa yung boses niya habang nagsasalita. Ano pang napansin mo? Parang ang higpit ng pagkakakuyom niya sa kamay niya. Parang ayaw niyang ipakita. Rosel, Ano yun, ate? pakiramdam ko, hindi lang simpleng pagbabagong nangyari kay Senyorito Leandro. Hindi ko pa pala nabanggit, Madam Venus. Nagkaroon dati ng usap-usapan na kaya nawala si Senyorito Leandro dahil pinarusahan siya. Noong mga panahong yun, wala pa kaming ideya kung anong klaseng parusa ang ginawa sa kanya. At least sa point of view ni Rosel, na mga sandaling yun wala pa siyang alam sa nangyari. Napatingin si Rosel at Laika sa grupo ng mga nag-uusap. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rosel. Narinig mo pong nangyari sa masyon kagabi? Ay, oo. May sumigaw daw. Parang hayop. Narinig mo yun? Oo. Tungkol sa mansyon niya. Konektado sa nangyari kagabi nung hinatid ka na niya sa inyo. Coincidence lang yan siguro. Sigurado ka ba?
Ay baka naman masyado mo nang binubulag ang sarili mo, Rosel. Hindi ko alam. At saka, bakit ko naman gagawin yun, Ate Laika? Para sa anong rason? Rosel, sagutin mo nga ako. May gusto ka ba kay Senyorito Leandro? Ano ba yung sinasabi mo? Simple lang ang tanong ko. Hindi. Hindi pa. Hindi pa? Pero, gusto ko siyang makilala pa. Kung ganon, ihanda mo ng sarili mo. Para saan? Dahil pakiramdam ko, hindi magiging madaling lalaki niya. At sa gitna ng ingay ng palengke, unti-unting nabuo ang isang tanong sa isip ni Rosel. Sino nga ba talaga ang Senyorito Leandro? At handa ba siyang alamin ang sagot kahit pa may kapalit itong panganib? Hindi pa man tuluyan natapos ang araw ni Rosel, parang sinusubok na naman ang pasensya niya. Sa dinarami-rami ng pwedeng mangyari sa isang araw, eto na naman ang isang problemang ayaw sana na muna niyang harapin. Oh, Rosel. Ay mukhang nakalimutan mo na yata ako, ha? Ano na naman ho yun, Mang Tirso? Hindi pa ba sapat yung ibinigay ko sa inyo? Hindi sapat yun. Tumaas na ang renta mo simula ngayon. Napakagaling niyo naman ho. Kailan pa nagkaroon ng dagdag renta na 1 linggo lang ang pagitan? Simula ngayong sinabi ko. Kung ayaw mo, pwede umalis ka. Hindi ho biro ang puhunan ko dito. Hindi ako basta-basta aalis dahil lang sa kagustuhan nyo. Kung ganon, magbayad ka ngayon din. Napahigpit ang hawak ni Rosel sa supot ng bawang. Ramdam niya ang pag-init ng ulo niya pero pinipilit niyang kumalma. Wala ho kayong karapatan. Ako ang may-ari dito. At ako ang masusunod. Kung hindi ka magbabayad, palalayasin kita sa pwestong ito. Ngayon din. Subukan nyo. Ako bang hinahamon mo, iha? Hoy, ikaw lalaki. Kunin mo nga itong paninda niya. Ayaw mo magbayad, ha? Sige! Lumapit kayo kung gusto nyong tamaan. Ako nagtitimpi lang ako sa'yo, Mang Tirso. Pero sumusobra ka na, ha? Hindi mo pwedeng gawin yan. At sino ka? Teka, Senyorito Leandro, magandang araw ho. Tama ang sinabi sa akin ni Kuya Ricky, Mang Tirso. Mukhang inaabuso mo yata mga nasasakupan mo rito. Senyorito, Dapat ko lang naman siyang singili. Dahil ako ang mayari ng pwesto ni Rosel. At kailangan ko ng pera. na para bang hindi ka namin binabayaran, Mang Tirso. Kaso hindi na po kasi makatarungan ang ginagawa niyo sa amin eh. At sumasagot ka pa talaga, ha? Magkanong hinihingi mo sa kanya? Ay, dagdag renta lang naman, senyorito. Normal na kalakar. Normal o pananamantala? Kaya ho ng sabi ko, negosyo ko ho ito. Hindi nyo naman siguro pwedeng pakialaman ang negosyo ko, di ba? Kung anong patakaran ko, yun ang dapat sundin nila. Hindi ang iba. May kasulatan ba kayo na nagsasabing pwede mong baguhin ang renta? Kahit kailan mo gusto? Wala po, pero... Kung wala, wala kang karapatan. Senyorito, hindi naman ho kayo ang masusunod. Kung gusto mo magtaas ng renta, dumaan ka sa tamang proseso. Hindi yung tinatakot mo ang mga nagtitinda para lang makakuha ng pera. Sumusunod naman sila sa'yo, hindi ba? Kahit nga hindi ka na nila dapat bayaran, binabayaran pa rin dahil ayaw ka nilang sumayin. Kaya maging patas ka sa kanila kung gusto mong respetuhin kanila. Pasensya na po, senyorito. Hindi na mauuli. Siguraduhin mo lang. Halos hindi makatingin ng diretso si Mang Tirso habang umaalis. Ang yabag niya kanina parang biglang naglaho. Nang tuluyang mawala si Mang Tirso sa paningin ng lahat, sakalang tila nakahinga ng maluwag si Rosel. Pero ang mas hindi niya inaasahan ay ang katahimikan na naiwan sa pagitan nila ni Senyorito Leandro. Pasensya ka na kung nadamay pa ho kayo sa problema ko. Hindi naman ikaw may kasalanan. Sanay na ho ako sa kanya. Patagal niya nang ginagawa yun eh. Kaya salamat ho sa pagtatanggol niyo sa aming mga tindera, senyorito. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, Rosel. Ginawa ko lang kung anong dapat. Kailangan ho. Dahil hindi lahat
kayang gawin yun para sa ibang tao. Bumabawi lang ako sa lahat ng mga naging pagkukulang ko rin noon. Dahil alam ko sa sarili kong minsan na rin akong kagaya ni Mang Tirso. Tsaka hindi rin lahat kayang ipaglaban ang sarili nila. Gaya mo. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila at sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Senyorito Leandro na walang bahid ng takot o panghusga ang mga mata ni Rosel. Imbes may kung anong pamilyar na init na hindi niya maipaliwanag. Senyorito, magandang araw ho. Ako nga pala si Laika. Maraming salamat ho pala sa ginawa niyo kanina. Magandang araw rin, Laika. Ikaw yung anak ni na Aling Lika, di ba? Kumusta pala mga alagang hayop ng Tatay Nardo mo? Naalala mo pa po sila. Ay, ayos naman po. Pero si tatay, wala na ho siya. Ilang buwan na rin ang nakaraan mula nung mangyaring atakihin siya sa puso. Dala na rin siguro ng katandaan. Ganun ba? Ikinalulungkot kong nangyari. Pasensya na kung hindi ako nakadalo sa buro niya. Wala ho yung senyorito. Ay sige ho, mauna na po ako. Para makausap naman kayo ni Rosel. Ate Laika. Pagpasensya mo na si Ate Laika, senyorito ha. Mapanokso kasing babaeng yun eh. Ayos lang. Gusto ko nga tinutokso ka sa akin eh. Ano ho? Hindi ko narinig? Wala. Pauwi ka na ba? Baka pwedeng hatid na kita. Magliligpit na po ako eh. Tsaka, wala ka po bang ibang gagawin? Pwede kitang tulungan. Sigurado ka, senyorito? Baka bigla ka ulit magmadali umuwi sa inyo. Ayoko namang makaabala sa iyo. Hindi ka naman nabala sa akin, Rosel. Isa pa, gusto ko rin humingi ng tawad sa'yo kung biglaan ang pag-alis ko. Pero sabi ko nga, di ba? Babawi ako sa'yo. Ayos lang naman. Pero marami akong dadalhin. May mga natira pa kasing bawang. Ayoko namang iwanan dito sa tindahan. Sige, ipapasakay ko na lang kay Kuya Ricky sa sasakyan. Naku, hindi na. Kuya Ricky, pakisuyo naman ho nito mga paninda ni Rosel. Ihahatid ko kasi sa kanila. At maglalakad lang kami. Marami-rami pa to, kaya ayoko namang mapagod siya. Ho? Sigurado ka ba dyan, senyorito? Sundin mo na lang ang sinabi ko, Kuya Ricky. Para makauwi na rin si Rosel. Pero, kaya mo ba? Senyorito, hindi niyo na po kailangan gawin to. Nag-aalala po sa inyo si Kuya Ricky, pati na rin ho ako. Kaya ko. Kakayanin ko, Kuya Ricky. Kaya sige na. Tulungan mo na kami magligpit. Sige po. Sinimulan na nilang ligpitin ang mga panindang bawang ni Rosel. Pero hindi rin nagtagal. Napansin daw niyang umiiwas si Senyorito Leandro na para bang bigla siyang naging allergic sa bawang. Hinayaan na lang niya si Rosel hanggang sa matapos silang magligpit. Pagkatapos nagmaneho na palayo si Kuya Ricky para maunang maihatid sa bahay ni Rosel ang produkto niya. Habang naiwan naman sila Senyorito Leandro na naglalakad. Tahimik lang sila nung una dahil hindi alam ni Rosel ang sasabihin niya. Hanggang sa... Huwag mo sanang masamain, Rosel. Pero, pwede ba akong magtanong sa'yo? Oo naman. Tungkol saan ba? Gusto ko lang sanang malaman kung may nobyo ka na. Wala pa, senyorito. Bakit po? Pwedeng wag mo na akong tawagin na senyorito. Leandro na lang. Parang nakakatanda kasi masyadong senyorito eh. Ganun ba? Sige, Leandro. Ang sagot ko sa tanong mo ay wala. May irereto ka ba? Siguraduhin mo matino ah. Iisipin ko muna kung matino ba siya. Pero parang oo. Pwede na. Malapit-lapit na siyang makabawi sa mga taong nagawa niya ng kasalanan noon. Parang ikaw naman yun eh. Ako nga. May gusto ka ba sa akin, Leandro? Oo. Pero hindi naman ako nagmamadali. Kung hindi ka pa... Pero paano si Ma'am Amanda? Siyang nobya mo, di ba? Anong nangyari sa inyong dalawa? Matagal na kaming wala ni Amanda. At masaya na siya sa buhay na meron siya ngayon. Alam kong kung nasan man siya, at kung sakali naman na malaman niyang tungkol dito, ay magiging masaya rin siya para sa akin. Hindi mo naging madali ang mga pinagdaanan namin noon. Pero siguro ganun talaga. Dumaan siya sa buhay ko para mapagtanto ko yung mga bagay na hindi ko naman pinapansin noon. Masasabi kong malaki ang naging ambag niya sa buhay ko. At
At malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya. Pero hanggang doon na lang yun. At ano naman ang nakita mo sa akin? Naramdaman ko sa'yo na pwede pala akong hindi makaramdam ng takot. May mga silent battles kasi akong hindi alam ng iba, Rosel. At sa mahabang panahon, sobrang hirap na ako. Araw-araw ay pinaparusahan ako ng buhay. Alam ko naman ang aral na pwede kong matutunan doon. Yung akala kong wala na akong karapatan na sumaya. Posible pa rin pala. Kasi nakilala kita. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi mo naman kailangan may sabihin agad. Gusto ko lang din malaman mo ang nararamdaman ko. Sa matagal na panahon kasi, nasanay ako na sarilinin ang lahat ng problema ko. Pati na rin ang mga naisip ko. Pero hindi pala dapat ganun. Kasi nga, paano nga naman ako matutulungan ng iba kung hindi ko rin alam kung paano ko tutulungan ang sarili ko, hindi ba? At ikaw ang naging inspirasyon ko. Hindi agad nakasagot si Rosel. Para bang hindi niya inaasahan na maririnig niya ang mga salitang yon mula sa isang lalaking kagaya ni Leandro. Leandro, hindi mo naman ako lubos na kilala. Ngayon hindi pa. Kaya nga gusto pa kitang makilala. May mga listahan ako na gustong gawin kasama ka. Baka maging sapat yun para mas makilala pa natin ang isa't isa. Hindi madali ang buhay ko. Wala akong oras para sa komplikadong bagay. Hindi ko rin naman sinabing magiging madali. Pero handa akong subukan kung papayag ka. Pwede naman. Rosel, Oh, Yuan, nandito ka pala. hinanap kita kanina sa palengke. Sabi nila, umalis ka na raw at mukhang hindi ka nag-iisa. Oo. Si Leandro. Ang ibig kong sabihin, si Senyorita Leandro, hinatid niya lang ako. Mukha nga. Nalaman ko rin ang nangyari kanina. Ginulo ka na naman ni Mang Tirso. Kinausap na siya ni Kapitan tungkol sa paninigil niya sa inyong mga tindera. Daig pa raw niyang nangungulekta ng buwis. Gumawa sila ng kasulatan na matitigil ng ilang buwan ang paniningil niya dahil halos sunod-sunod na linggo niya na kayong sinisingil. Ay, salamat. Buti na lang at gumawa ng aksyon sina Kapitan tungkol dyan. Lalapit pa rin sana ako sa kanya bukas para magpatulong kung paano susolusyonan ng tungkol dito. Magandang balita yan. Maganda na yung matuto siya. Hindi ka pa ba uuwi, senyorito? Yuan, Pasensya na. Hindi ko intensyon na magsungit. Pero salamat sa paghatid sa kanya, senyorito. Walang naman. Responsibilidad ko rin naman siguraduhin na ligtas siya makakauwi. Ako nang bahala sa kanya mula rito. Yuan, kaya ko naman. Alam ko. Pero nandito na rin lang ako. Isa pa, hindi ko na rin nabibisita si Tatay Jose. Kaya sasabay na rin ako sa'yo. Kung ganun, mauna na ako. Rosel, mag-iingat ka. Salamat sa oras mo. Ikaw rin, Leandro. Habang papalayo si Leandro, hindi niya maiwasang lingunin si Rosel. At sa tabi niya ay may isang lalaki ring tahimik na nagmamasid sa kanya. Si Yuan. Tara na. Oo. Sige, halika na. Rosel, gaano na ba kalalim yan? Ang alin? Wala. Tara na. Ihahatid na kita. Alam niya ang ibig sabihin ni Yuan, pero hindi niya gustong i-entertain pa para hindi masaktan ng binata. Buti na padaan ka, Yuan. Hindi ko akalain na hahanapin mo pa ako sa palengke. Araw-araw kitang hinahanap, Rosel. Ngayon lang siguro, may nauna sa akin. Yuan naman, wala namang... Gaano nyo nakakilala ang isa't isa? Hindi po ganun kalalim, pero... Pero hinahayaan mo na siyang ihatid ka pa uwi. Hindi naman masama yun, di ba? Wala naman siyang ginawang mali. Hindi ko sinabing may mali siya. Ang sinasabi ko, baka ikaw ang masaktan. Anong ibig mong sabihin? Kilala mo ba talaga siya? At ikaw, kilala mo ba? Hindi. Pero may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag para maramdaman mong may mali. Napatingin si Rosel kay Yuan. Ngayon lang niya nakita ang ganitong anyo ng binata.
Di naman ito galit pero halata mong nag-aalala sa kanya. Bakit parang galit ka? Hindi ako galit, Rosel. Nag-aalala lang ako. Para saan? Para sa'yo. Matagal na kitang kilala, Rosel. Alam ko kung paano ka magmahal. Kapag nagbigay ka, buo. Kapag nasaktan ka, sobra. Yuan, Kaya hanggat kaya ko, gusto kitang protektahan. Lalo na ngayon may magagawa pa ako. Sandaling tumigil si Rosel sa paglalakad. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Kung pasasalamat o guilt. Dahil alam niyang kahit anong gawin niya, hindi niya masusuklian ang nararamdaman ni Yuan. hindi naman ako bata, Yuan. Alam ko naman. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ka na pwedeng masaktan. Yuan, salamat Para saan? sa pag-aalala. Hindi mo kailangang magpasalamat. Basta mag-iingat ka. Tumawa si Rosel, pero sa puso niya, mas lalo lamang gumulaw ang lahat. Sa di kalayuan, tila kumidlat. Unti-unting dumidilim ang kalangitan na parang may paparating na hindi maipaliwanag. Pagdating nila sa bahay, agad na sumalubong ang pamilyar na amoy ng kahoy at lupa. Isang simpleng tahanan, pero puno ng katahimikan. Rosel, ikaw na ba yan, anak? Opo, Itay. Nandito na po ako. Mabuti naman at nakauwi ka na. Akala ko ginabi ka na sa palengke. Medyo nagka-aberya lang po. Magandang gabi po tayo, Jose. Yuan, ikaw pala yan. Halika, pasok ka, iho. Saglit lang po ako. Hinatid ko lang si Rosel. Salamat, iho. Malaking bagay yan. May nangyari ba? Ang tahimik niyo eh. Wala naman po. Si Mang Tirso lang ulit. Hindi pa rin ba siya tumitigil? Mukhang hindi pa po, tay. Pero mabuti na lang. May tumulong kay Rosel kanina. Eh, sino? Si Senyorito Leandro po. Sa isang iglap, tila nagbago ang ekspresyon ni Tate Jose dahil sa narinig niya. Sigurado ka ba dyan, iha? Si Senyorito Leandro talagang tumulong sa'yo. Opo. Siya po ang kumausap kay Mang Tirso. Di ba po? Nabanggit ko na yun sa inyo, Tay. Na madalas nang pabalik-balik niya sa bayan. Kung hindi dahil sa kanya, baka napalayas na si Rosel sa pwesto niya. Halos nandadaya na ho kasi si Mang Tirso, tay. Pero kinausap na rin naman siya ni Kapitan. Ganun ba? Sige, mabuti naman. Pero sa likod ng simpleng sagot na yon, may kung anong hindi maipaliwanag sa tono ni Tatay Jose. Parang may naalala siya na hindi magawang hulaan ni Rosel ang ibig sabihin. Pero naintindihan naman niya ang tatay niya. Kung may sama pa rin ito ng loob kay Senyorito Leandro dahil sa mga nangyari noon. Mauna na po ako, tayo, Jose. Sige, iho. Ingat ka sa daan. Salamat ulit, Yuan. Wala nga naman. Sa susunod na lang ulit. Sige. Nang tuluyan ng makaalis si Yuan, saka lang nagsalita si Tatay Jose. Rosel, Ano po yun, Tay? matagal mo na bang nakakasama si Senyorito Leandro? Kamusta naman ang pakikitungo niya sa'yo? Hindi naman po gaano. Pero mabait naman po siya, Tay. Ang totoo nga niyan, kinukumusta niya ho kayo sa akin. Nabanggit ko ho kasi ang sitwasyon niyo sa kanya. Mabait. Minsan, anak, hindi sapat ang kabaitan. Bakit niyo po nasabi yan? May nangyari ho ba, Tay? Parang hindi naman ho kayo ganyan nung nakaraan. Ang sabi niyo pa nga ho sa akin, mas mabuti kung napagtanto na ni Senyorito Leandro ang kamalian niya. Para sa huli, siya naman ang tutulungan ng ibang tao. At gano'n naman ang ginagawa niya, Tay. Nakikita ko kung paano siya bumabawi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Alam ko ang tungkol dyan, anak, pero naisip ko rin na may mga taong kahit gustuhin nilang magbago, may mga bagay sa kanila na hindi nila kayang takasan. Ano po ba ang gusto niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan, Tay. Wala. Paalala lang,
May problema ho ba kayo, Tay? Kanina, pumunta dito si Kuya Ricky. Naghatid ng paninda ko. Yung driver niya, may sinabi ba siya sa inyong masama? Wala, anak. Pero bakit po? Dahil may mga nilalang na kahit anong pilit nilang maging tao, hindi kailanman makikigligtas ang sino mang lalapit sa kanila. At kung ako ang tatanungin mo, mas mabuti sigurong lumayo ka sa kanya. Ramdam niyang may tinatago ang ama niya. Hindi naman siya ganun, Madam Venus, kaya malaking katakataka para kay Rosel na ganun kumilos ang tatay Jose niya. At kailangan niya yung alamin. Lalo na sa sinabi nito tungkol sa mga nilalang. Dahil konektado ang babala niya kay Senyorito Leandro, ibig sabihin ba, mabilis na umiling si Rosel? Hindi, ayaw niyang tanggapin. O mas mabuting sabihin, hindi niya alam kung paano tanggapin kung sakali mang aswang si Senyorito Leandro. Uy, ay kabayo! Ate Lay ka naman, nanggugulat ka naman dyan eh. Kanina ka pa kasi wala sa sarili mo. Ang daming bumibili sa'yo mula kaninang pagbukas mo nitong tindahan mo. Pero nakasimangot ka pa rin. Ay dapat nga tuwang-tuwa ka. Dahil inambunan ka ng blessings ni Lord ngayong araw. Pero anong ginagawa mo? Tinataboy mo ang swerte, Rosel. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala, may iniisip lang ako. Halata naman. Mukhang ang lalim niyang hinuhukay mo sa utak mo eh. Pero ang gusto kong malaman nagkasagutan ba kayo ni Tatay Jose? Umamin na naman ba sa'yo si Juan? O nag-away ba kayo ni Senyorito Leandro? Alin doon? Kapag nalaman mong isang uri pala ng kakaibang nilalang ang taong nagugustuhan mo, anong gagawin mo? Gusto mo na si Senyorito Leandro? Hindi naman yun ang tanong ko, Ate Laika. Eh di kakaibang nilalang pala siya. Eh paano mo nalaman? May pruweba ka ba? Wala. Pero yun kasi ang gustong iparating sa akin ni tatay nung pinapalayo niya sa akin si Leandro. Kaya heto, 2 araw ko na siyang iniiwasan. Kaya pala busangot ang mukha mo. Malungkot ka. Pero tungkol naman sa tanong mo, ikaw lang naman ang makakasagot niyan, Rosel. Kasi sarili mong nararamdaman yun eh. Puso mo yan. Magkaiba tayo ng pananaw sa pag-ibig, okay? Kaya kahit sabihin ko sa'yong hindi ko siya matatanggap dahil takot ako sa mga aswang, iba pa rin ang iisipin mo. Dahil malay mo, masyado kang matapang para tanggapin siya sa kahit anong uri niya. Kung sakali man, hindi ko alam. Kahit sabihin kong hindi ko kakayanin, iba pa rin talaga kapag nandun ako sa sitwasyon. Tama. Kaya, bakit hindi mo alamin para malaman mo? Yun nga ang bala kong gawin. Lalo na may kutob na ako. Dahil nga 'di ba, nung una niya akong hinatid sa bahay, parang may kakaibang nangyari sa kanya. Kapag napatotohanan mo, anong gagawin mo? Saka ko nilang sasagutin yan. Hindi na nasundan pa ang sinabi ko. Para bang sa bawat tanong ni Rosel, naramdaman niyang mas lalo siyang inilalapit sa isang katotohanan na hindi pa niya kayang tanggapin. 2 araw na niyang iniiwasan si Leandro, pero 2 araw na rin siyang hindi mapakali. At sa pagkakataong ito, may isang taong hindi na kayang manahimik pa. Rosel! Aling Elsa, magandang araw po. Magandang araw rin po. Kumusta kayo, baga iha? Ayos lang naman ho, Aling Elsa. May gusto ho ba kayong bilhin sa mga paninda ko? Hindi ngumiti sa amin si Aling Elsa. Hindi rin siya agad nagsalita. Tinitigan lang niya si Rosel na para bang may gustong sabihin dito bago pa mahuli ang lahat. Pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Aha, sino po sa aming 2, Aling Elsa? Ikaw sana, iha. Sige po, wala pong problema. Mauuna na muna ako. Tawagin mo na lang ako, Rosel, ha? At nang maiwan silang 2, tila mas lalong bumigat ang hangin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, iha. Gusto kong lumayo ka kay Leandro. Bakit ko naman po gagawin yun? Kung wala namang ginagawang masama sa akin ng tao. Hindi siya katulad ng inaakala mo, iha. Dahil may mga bagay sa kanya na hindi mo dapat maranasan.
Kung tungkol po yan sa sinasabi ni Tatay Jose na hindi siya normal, sabihin niyo po sa akin. Dahil gusto ko pong malaman ang totoo. Akala mo ba madali lang ang lahat, Iha? Baka sa huli magsisi ka. Kaya nga iniimpurma ka na ngayon pa lang para hindi ka na makagawa ng maling desisyon sa huli. Sandaling napapikit si Aling Elsa. Parang may alaalang pilit bumabalik. Isang gabing hindi niya makalimutan. Mas lalo po akong magsisisi kung alam kong may magagawa naman ako pero hindi ko nagawang gawin. May mga taong handang isuko ang lahat para lang mailigtas ang mahal nila, Ano pong ibig niyong sabihin? pati na rin ang sarili nila. Si Leandro po ba? Isinuko niya ang sarili niya? Pero sa anong bagay? Isinumpa si Leandro para sa lahat ng mga kasalanan niya doon, Iha. Sumpa? Sinumpa siya, Nino. Pero hindi siya isinumpa dahil gusto niya. Pinili niya yon Paanong pinili? para may ibang mabuhay. Hindi na nakapagsalita si Rosel. Parang may piraso ng katotohanan na unti-unting nabubuo sa isip niya. Pero kulang pa. Kung ganun, bakit niyo po ako pinapalayo sa kanya? Dahil ang sumpa, hindi natatapos sa isang sakripisyo. May mga bagay na bumabalik. At ako po ang susunod? Ayoko may madamay na naman. Pero hindi po ba mas mali na iwanan siya mag-isa? Kung pinili niya yun para sa mahal niya, hindi ba ibig sabihin marunong siyang magmahal? Oo. At yun ang dahilan kung bakit siya naging mahina. Hindi po kahinaan yun. Kung lalapit ka sa kanya, hindi lang puso mo ang isusugal mo. Handa po akong malaman ng totoo. Kung ganon, ihanda mo ang sarili mo. Hindi na siya pinigilan ni Aling Elsa. Dahil sa unang pagkakataon, may nakita siyang parehong desisyon. Ang desisyon na minsan na rin ginawa ni Leandro. Rosel, Leandro, nakakagulat ka naman. Bigla-bigla kang sumusulpot sa harapan ko. napapansin ko, 2 araw mo na ako hindi pinapansin eh. Nung una, kaya ko pang tiisin. Baka lang kako may mabigat kang pinagdadaanan kaya kahit tingin eh, hindi mo ako magawang tapunan ng titig. Kaso, pasensya ka na ha. Hindi ko na kasi kayang tingnan ka na lang mula sa malayo. Akin na yung dala mo. Ako na magbubuhat. Leandro, hindi na. Kaya ko naman. Ako nang magbubuhat. Anong problema, Rosel? May nasabi ba akong mali sa'yo? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Personal ba? Sabihin mo naman sa akin, no? Wala yun. Umuwi ka na muna sa inyo. Magagabi na kasi. Baka may mangyari pa sa'yo sa daan. Uy, concern siya. Pero yun nga ang dahilan kung bakit kita nilapitan. Para masiguro kung makakauwi ka ng maayos. Sanay naman na akong ginagawa to, Leandro. Pero ikaw hindi pa. Kaya kung pwede lang, mauna ka nang umuwi sa inyo. Baka makasalubong ko rin si Yuan sa daan. Ihatid niya pa rin naman ako sa bahay. May relasyon ba kayo ni Yuan, Rosel? Wala. Pero kung hindi ka pa titigil, kakukulit sa akin ngayon, baka magkaroon. Oh, bakit napatigil ka? Uuwi ka na? Ayan si Kuya Ricky, oh. Nakasunod sa atin ang sasakyan nyo. Sumakay ka na. Nasasaktan ako sa sinabi mo. Kahit halata namang wala kang gusto kay Yuan, hindi ko pa rin maiwasang hindi isipin na paano ko magkaroong bigla. Paano ko? Gusto kita, Rosel. Alam mo naman yun, hindi ba? Alam ko, Leandro. Pero baka pwedeng bigyan mo muna ako ng konting oras para makapag-isip? Ang dami kasing tumatakbo sa utak ko ngayon eh. Gaya ng ano. Pwede mo namang sabihin sa akin eh. Nakikinig naman ako sa'yo, di ba? Ni hindi ko nga sigurado kung sasabihin mo sa akin ang totoo eh. Totoo na alin? Na isa kang uri ng kakaibang nilalang. Ano? Bakit hindi ka makasagot ngayon? Aalis na muna ako, Rosel. Sa susunod na lang ulit.
Hindi na nakapag-react si Rosel nang makita niyang maglakad palayo sa kanya si Leandro. Isa lang ang ibig sabihin nun, Madam Venus. May kakaiba talaga kay Leandro. Alam raw ni Rosel sa sarili niya na mali ang paraan niya ng pagkumpronta sa lalaki. Kaso hindi niya magawang pigilan ang sarili niya. At ramdam niya rin na may takot sa loob-loob niya. Kasi paano kung sumagot nga to ng totoo? Anong gagawin niya ngayon? Kaya hinayaan na lang muna niyang umalis si Leandro at sumakay na sa sasakyan nila. Pinanood din niyang dumaan ito sa harap niya hanggang sa mawala ang kotse nito sa paningin niya. Aaminin niyang nakaramdam siya ng lungkot, Madam Venus. Kinabukasan na alimpungatan si Rosel nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa pintuan ng bahay nila. Nang buksan niya yon, bumungad sa kanya si Yuan, na hingal at parang takot na takot ang itsura. Oh, Yuan, naparito ka. May nangyari ba? May kumalat na balita kaninang umaga, Rosel. May aswang silang nakita na galing sa mansyon ni Senyorito Leandro. Dumating na ang araw. Ano? Nakita ba nila kung anong klaseng aswang yun, Yuan? May iba pa bang uri ng aswang, Rosel? Isa lang naman ang tinuturo nila. Yun ay walang iba kundi si Leandro. Ginulo niya ang palengke. Ubos ang lahat ng mga paninda doon. Anong plano niyong gawin, iho? Bala kong sunugin ng mga kasimanyo natin ang mansyon niya. Wag. Wala naman kayong patunay na siyang gumawa nun. Huwag kang magbabalak ng mga alam, Rosel. Buhay ng ibang tao ang usapan dito. Hindi nga nagkamali si Elsa sa pagpupumilit niyang magbago. May madadamay at madadamay pa rin. Si Aling Elsa hubang nagsabi sa inyo ng tungkol kay Leandro, Tay? Ano bang meron sa kanya? Siya ang mambabarang na nilapitan noon ni Leandro, Rosel. Na pinakiusapan niyang tanggalin ang sakit kay Amanda bilang parusa sa lahat ng kasakiman niya sa mga taga-baryo. At kapalit noon, isinumpa siyang maging aswang para mailigtas si Amanda. Dapat lang sa kanya yun. Lalo na ngayong wala pa ring pagbabago ni Katiting sa pagkatao niya ngayon. Tay, mabait na ho si Leandro. At kung isa nga siyang aswang dahil sa pagsasakripisyo niya sa taong mahal niya, sa tingin niyo, gagawa pa rin siya ng mali ngayong alam niyang pwede siyang makapanakit ng iba? Nagawa niya na, Rosel. Paano mo ipapaliwanag yun, ha? Naniniwala akong wala siyang kinalaman doon. Sino bang nakakita? Si Mang Tirso. Biglang nagkaroon ng kakaibang kutob si Rosel at hindi yun maganda. Lalo na't si Mang Tirso ang usapan. Hindi naman lingid sa kaalaman niya ang naging tensyon sa pagitan nila Leandro at Mang Tirso. Kaya kung ginagawan lang na matanda ng kwento si Leandro, hindi niya palalampasin ang matanda. Ang kaso pagdating sa palengke, talagang nagkakagulo ang mga tao. Ang mga karne ay nagkandalasog-lasog, nagkalat ang mga dugo sa paligid at napuno ng takot ang buong palengke. Kahit wala namang ideya ang mga tao tungkol sa katauhan ni Leandro, maaari pa rin nilang maisip na gumaganti na naman ito sa kanila. Sa gitna ng mga yon, narinig niyang nangingibabaw ang boses ni Mang Tirso. Totoo ang sinasabi ko, mga kasimanyo. Nilantakan niya ang lahat ng mga binibenta ninyo. Mukhang gusto ng halimaw na nakita ko na sirain ang kabuhayan ninyo. At paano mo naman nasabing halimaw ang gumawa nun, Mang Tirso? Bingi ka balay ka. Dahil nga sa itsura niya, kulo-kulubot ang katawan. Mahaba ang mga kuko, matutulis ang mga ngipin, at maliksi ang galaw niya. Walang duda. Ay, naku! Anong gagawin natin ngayon? Sinasabi ko ba, Hindi na talaga siya nadala. Oo nga eh. Napakagahaman talaga ng binatang yon. Bakit si Leandro agad ang tinuturo niyo? Hindi niyo naman nakita ang itsura niya. Abay, malay mo. Nagpadala yon ang malas dito sa palengke. Mag-isip ka nga, Rosel. Huwag mong sabihin kinakampihan mo ang lalaking yon. Kasi lalaki may kasalanan. Ay, paparating na siya! Kumuha na kayo ng mga bato ninyo. Batuhin nyo na yan. Iparamdam nyo sa kanyang hindi siya welcome sa bayan. Ay, sugurin niyo yan! Tigilan niyo yan! Rosel, pigilan natin sila, bilis! Aling Celia, huwag ka nang makisali. Hindi nakakatulong ang ginagawa niyo. Tama na yan! Huwag nyo yang tigilan hanggat hindi nyo napapatay. At para yan sa pagiging pagkaelabero mo sa negosyo ko, hayop ka! Huwag niyo na silang patuhin! Mabilis na tumakbo si Rosel papunta kay Leandro
Basag ang sasakyan nito at nakita niya sa loob ang lalaki na hindi malaman kung anong gagawin. Nagmamadali siyang pumasok sa loob at inutusan si Kuya Ricky na umalis na agad sa lugar na yon. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ni Rosel sa sasakyan na hindi niya mamalayang nanginginig na pala siya sa takot, Madam Venus. Yun ang unang beses niyang matakot dahil posibleng mamatay si Leandro at si Kuya Ricky sa pambabato na yon kung sakaling mapuruan silang dalawa. Rosel, ano bang nangyayari? Bakit umiiyak ka? At bakit nila kami binabato? May ginawa ba kami masama? Pinagbibintangan ka nila na ikaw daw ang nanggulo sa palengke. Naubos ang mga paninda ng mga tindera doon dahil may aswang daw na lumusap sa palengke at sinimot ang mga paninda nila Leandro. Ang sabi nila, sinadya mo raw yun na nagpadala ka ng aswang para gawin yun sa mga taga-baryo. Ano? Saan nila nakuha ang balitang yan? Aray! Nasugatan yata ako. Kuya Ricky, dumudugo ang noon nyo. Bibilisan ko na lang pagmamaneho, Iha. Bakit ko naman gagawin yon? Wala nga akong intensyon na manakit ng kahit sino. Bumaba lang ako dahil may balak ulit akong tulungan na naging trabahante ko noon. Tapos ganito nang nangyari. Kuya Ricky, nakalabas ba ako kagabi? Hindi, Iho. Pero kalat na rin kasi nito lang sa bayan na may mga napapadaan daw sa mansyon ng madaling araw at may naririnig silang ugong ng halimaw. Pero sinisigurado ko naman na hindi ako makakalabas. Protektado ang silid na yon. Matibay ang pagkagagawa nun, kaya paano? Totoo nga. Talagang isinumpa ka para maging isang aswang. Rosel, hindi mo dapat narinig yun. Kuya Ricky, ihatid na natin siya sa kanila. Hindi. Ayoko. Akong gagamot kay Kuya Ricky, Leandro. Wala ka pa sa focus mo. Pero nalaman mong tungkol sa akin. Dapat nalayuan mo na ako ngayon pa lang. Hindi mo ko pwedeng utusan sa dapat kong gawin, Leandro. Wala ka bang tiwala sa akin, ha? Hindi sa wala akong tiwala sa'yo. Ayoko lang na masaktan ka pa. Bakit naman ako masasaktan? Wala ka namang ginagawang masama sa akin, ha? Nandito na tayo. Dahan-dahan lang ho, Kuya Ricky. Umuwi ka na sa inyo, Rosel. Sabi kang hindi pwede, Leandro. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi ka pwedeng mapahamak. Totoo ngang hindi na talaga ako pwedeng magmahal. Sa una pa lang, sinunod ko na yun. Ako nang bahala kay Kuya Ricky. Umalis ka na bago pa sumugod ang mga taga-baryo at sunugin tong mansyon. Pero matigas ang ulo ni Rosel. Sumama pa rin siya kay Leandro. Siya ang umalalay kay Kuya Ricky hanggang sa makapasok sila sa loob ng mansyon. Halos madapa-dapa si Kuya Ricky sa paglalakad habang inalalayan siya ni na Rosel at Leandro papasok ng mansyon. Ngunit mas mabigat pa sa sugat ang dala nilang takot dahil anumang oras pwede na mawala ng kontrol si Leandro. Dalhin natin siya sa silid. Bilisan nyo! Kaya pa ho ba ninyo, Kuya Ricky? Kaya pa, Iha. Humiga po muna kayo rito. Ate, pwede ho ba akong makahingi ng first aid kit para kay Kuya Ricky? Salamat. Rosel, umalis ka na. Kami nang bahala kay Kuya Ricky. Baka hinahanap ka na sa inyo. Huwag ka na magulo dyan, Leandro. Dahil hindi mo ako magagawang paalisin. Salamat po, ate. Kuya, ako nang bahala sa iyo, ha? Binuksan ni Rosel ang first aid kit na binigay ng katulong. At sa mga nanginginig na mga kamay ni Rosel, dahan-dahan niyang nilagyan ng ointment ang sugat ni Kuya Ricky at tinapalan ang sugat nito. Mahapdi po ba? Hindi naman gaano. Mas iniisip ko si Senyorito. Leandro, ayos ka lang ba? Umuwi ka na, Rosel. Magmamatigasan tayo dahil ayoko. Hindi ito pakiusap. Inuutusan kitang umuwi na. At hindi rin ako aalis. Hindi mo naiintindihan. Hindi na ako ligtas kasama. Kumalma ka lang, Leandro. Hingang malalim. Rosel, umalis ka na, pakiusap. Mas lalo kitang hindi iiwan kung ganun. Kuya Ricky, parang awa mo na. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa kanyang masama. Napapikit si Leandro. Para bang may dalawang puwersang naglalaban sa loob niya. Rosel, pakiusap. Umalis ka na habang kaya ko pa. Hindi. Hindi kita iiwan, Leandro. Hindi ngayon. Leandro!
Dumating na. Kailangan ko nang ikulong ang sarili ko. Sundan mo siya, Rosel. Ako nang bahala sa sarili ko. Hindi nakapasok sa loob si Rosel at nanatili sa labas. Kanina pa nagsisigaw sa loob si Leandro habang nakikiusap na bawiin na sa kanya ang sumpa. Noon lang daw niya narinig kung gaano kasakit para kay Leandro ang nangyayari. Umalis ka na, Rosel. Parang awa mo na. Ayokong masaktan kita. Hindi mo ako sinaktan, Leandro. Wala kang ginagawang masama sa akin. Dito lang ako. Hindi mo kailangang harapin mag-isa ang sumpa na yan, Leandro. Kakampi mo ko. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Habang buhay na to sa akin, hindi na mawawala ang pagiging aswang ko, Rosel. At kasalanan ko to. Dapat lang sa akin to, kaya pakiusap. Sagipin mo ang sarili mo! Leandro, mahal kita. At oo, hindi man siguro ako sigurado kung saan ko hinuhugot ang lakas ng loob na ito. Pero totoo ang sinasabi ko. Maniwala ka sa akin, parang awa mo na. Hindi kita kayang iwanan, Leandro. Hindi ngayong alam ko na ang totoo. Na ginawa mo ito para kay Amanda. Para iligtas siya. Kaya alam ko, may iba pang paraan para mabawi yan. Kung hindi man, nandito pa rin ako. Tatanggapin ko kung ano ka, Leandro. Kaya hindi mo na ako kailangan na paalisin sa buhay mo. Ah! Bakit ako pang naging aswang? Bakit ako pang napiling parusahan ng ganito? Bakit ko ginawa yun? Diyos ko, nagsisisi na ako. Mahal na mahal ko si Rosel, Panginoon. Kaawahan mo ko. Tanggalin mo na ang sumpang ito. Hayaan mo akong malayang mahalin siya. Nandito lang ako, Leandro. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Rosel, hindi ko na kaya. Parang pinupunit na ang balat ko. Huwag kang matakot. Huminga ka lang, Leandro. Huwag mong hayaang lamunin ng takot ang puso mo. Dito ako. Kakampi mo ako. Hindi mo naiintindihan. Bawat pintig ng puso ko, bawat hininga, kasabay ng sumpa. Rosel, baka kung manatili ka rito, masaktan ka rin. Leandro, hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Bakit ako ganito? Unti-unting nagbago si Leandro sa loob ng kwarto. Ang kanyang mga kamay dati maputi, ngayon nagkakulay ng itim na ugat na sumisingaw sa balat. Ang kanyang mga mata nagliliyab, hindi sa galit, kundi sa puot at sakit. Leandro, huminga ka. Gising ka. Nandito lang ako. Hindi ko na mapigilan. Ang dilim. Kumakain na. Kahit ano ka pa, Leandro. Hindi ka halimaw sa paningin ko. Hindi kita iiwan. Rosel. Mahal. Mahal na mahal kita, Leandro. At sa isang iglap nagbago ang lahat. Ang katawan ni Leandro ay hindi naganap na tao. Ang anyo niya ay naging mas malupit, mas madilim. Ang mga kuko, ngipin, ugat, lahat nagbago. Ngunit sa kabila ng pagbabagong yun, nangingibabaw pa rin ang boses ni Rosel. Ang sumpa, tuloy-tuloy na nagtataglay ng puwersa sa katawan ni Leandro. Ngunit ang puso niya, kahit sa kanyang bagong anyo, ay nanatiling konektado kay Rosel. Kung isang gabi makita mo ako sa anyong di mo matanggap ng buo, tatanggapin mo ba ang katotohanan o iiwan mo ako sa kadiliman? Ngiti mo, wag mong ilayo sa akin. Sa puso ko ikaw ang darating. Sa bawat salita, totoo ito. Hindi lang salita, puso ko ibibigay ko ang lahat ng meron.
sa piling mo, ako'y sumusuko. 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 Ikaw ang dahilan kung bakit ang isang aswang natutong mahal. Sa kabila ng takot at galit, nagtipon-tipon sina Tatay Jose, Yuan, Mang Tirso at mga mamamayan sa harap ng mansyon. Bitbit nila ang mga tapayan ng apoy, handang sunugin ang tahanan ni Leandro para sa kapakanan ng buong baryo. Nandun si Kuya Ricky sa balkonahe ng mansyon at ramdam niyang may mga mata sa paligid. Handa na ba kayo? Kapag pumasok tayo, baka wala nang makapigil. Alam niyo ang ating ginagawa para sa kabutihan ng bayan. Walang makakaapekto sa atin. Kaya natin ito, basta't magkasama tayo. Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Ilabas mo ang amo mo, Ricky! Labas mo na! Wala na siyang matatakasan pa! Eh! Dahil kahit anong mangyari, susunugin namin siya! Susunod ko na! Sunog! Ngunit bago pa man nila maisagawa ang plano, lumabas sa kadiliman ng isang anino. Hindi si Leandro, kundi si Mang Tirso. Ngunit may kakaiba sa kanya. Ang katawan ay nagbago, matay ng liliyab at ang galaw, hindi kontrolado. Ay, ano nangyayari sa akin? Si Mang Tirso! Paano? Teso! Anong nangyari sa'yo? Hindi ko kontrolado. Bakit nagbabago ang anyo mo? Si Mang Tirso, bago pa lamang naging aswang, ay nahihirapang kontrolin ang kanyang bagong lakas. Ang kanyang katawan ay biglang bumangga sa mga kasangkapan at apoy. Lahat ay natataranta. At sa gitna ng kaguluhan, si Aling Elsa ay lumabas mula sa dilim. Tila nakangisi pero may kakaibang plano sa mga mata niya. Hindi nyo alam ang tunay na kapangyarihan ng aswang. Huwag kayong maglakas loob na saktan si Leandro. Elsa, anong balak mo? Minsan, ang tanging paraan para mapabawi ang sumpa ay pasukin ang dilim. Bakit ganito nangyayari sa akin, Elsa? Hindi ito napagkasundoan natin. Sabi mo maging aswang para makaganti sa mga tagapalengke. Hindi ba? Binibigay ko lang ang gusto mo, Terso. Ano? Ay, ikaw ang nanggulo sa palengke. Oo, may magagawa ka ba? Dahil masyado ninyong sinira ang negosyo ko. Ano na matagalan? Sunog mo yan! Sige! Sunog mo yan! Ay, hindi! Ayoko ng ganito! Tinupok ng apoy ang katawan ni Mang Tirso. Sa kanyang paghihirap, unti-unting nawawala ang lakas na binigay sa kanya ng dilim. Kasabay ng kanyang huling hininga, may kung anong puwersang kumawala sa hangin. Isang sumpang matagal nang nakakadena. Ngayon ay unti-unting nababasag. Tapos na. Nabawi na ang sumpa. Elsa, anong ibig mong sabihin? Ang sumpa ay nakatali sa kasakiman. Si Leandro, tinanggap niya ang kaparusahan para sa iba. Pero si Tirso, pinili niyang dilim para sa sarili niyang kapangyarihan. Ibig mong sabihin, Siya ang tunay na dapat magdusa. At ngayon wala na siya. Malaya na si Leandro. Natahimik ang buong paligid. Ang galit ay napalitan ng takot. At ang takot ay napalitan ng pag-unawa. Sa loob ng silid na matagal niyang ikinukulong ang sarili, unti-unting bumalik ang katahimikan. Ang mga kuko niya ay bumalik sa dati. Ang mga ugat unti-unting naglaho. At ang halimaw, muling naging tao. Rose, Leandro, hindi kita iniwan. Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan. Bakit? Bakit nandito ka pa rin pagkatapos ng lahat? Dahil mahal kita. Kahit anong anyo mo, ikaw pa rin yun. Tapos na ba? Oo. Tapos na. Malaya ka na.
Sa wakas, ang sumpang matagal niyang pasan ay tuluyan ang nawala. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa sakripisyo, katotohanan at pag-ibig. Kinaumagahan pumunta sina Yuan, Tatay Jose at Laika sa mansyon ni Leandro para kausapin siya. Pasensya na. Nagkamali kami. Minsan, ang takot ang bumubulag sa tao. Ang importante, natapos na rin ang lahat. Salamat sa pangunawa niyo. Hindi man naging madali para sa ating lahat. Pero naiintindihan ko rin kung saan kayo nanggagaling. Natuto na ako. At natututo pa. Hindi ko rin magagawa ang lahat ng to kung hindi dahil sa kasakiman ko noon. Pero dahil binigyan ako ng pangalawang pagkakataon para ayusin ang lahat. Asahan yung pagbabago ko. Lalo na sa iyo, Rosel. Kung wala kayo ni Kuya Ricky, paano na lang ako? Kaya maraming salamat sa mga buhay niyo. Habang buhay lang akong nasa tabi mo, Leandro. Para na rin kitang kapatid. Para sa akin naman, Leandro, tulad ng pangako ko, hindi kita iiwan. Dahil nandito na rin naman tayong lahat. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito. Mang Jose, pwede ko bang pakasalan si Rosel? Kung nagmamahalan naman kaya'y bakit hindi? Salamat, Tay. Kahit hindi mo pa ako inaalok, Leandro. Oo na kaagad ang sagot ko. At sa baryo na minsan ang nilamon ng takot at galit, unti-unting bumalik ang liwanag. Dahil minsan ang tunay na halimaw ay hindi ang anyo, kundi ang puso. At ang tunay na pag-ibig, kayang baguhin kahit ang pinakamadilim na sumpa. Hanggang dito na lamang po. Nagmamahal, Laika. Sobrang bitin naman nun, Laika. Ano ba nangyari kina Rosel at Leandro? Nagpakasal ba sila? Naku, sabihin mo naman sa comment section. Ay, pag-ibig nga naman. Hahamakin ang lahat, mapasakin ka lamang. Oh, diba? Rhyme. Sa narinig nating kwento ngayong araw, baka gusto niyo magbahagi ng opinion niyo sa comment section. Kayo, dear listeners, kung kayo ang nasa kalagayan ni Rosel, magmamahal pa rin ba kayo kahit alam ninyong may sumpang nakatali sa taong pinili ninyo? Paano kung malaman ninyo na ang minamahal niyo ay hindi pala ganap na tao? Lalayo ba kayo o mananatili kahit delikado? At kung kayo naman si Leandro, tatanggapin niyo ba ang sumpa kapalit ang buhay ng taong mahal niyo? O pipiliin ninyo ang sarili niyo kahit may masasaktan? Sa mundong puno ng kasakiman at paghihiganti, sino nga ba ang tunay na halimaw? Ang nilalang na isinumpa o ang taong piniling magpakasama? At kung bibigyan kayo ng pagkakataon, pipiliin niyo pa rin ba ang pag-ibig kahit kailangan niyong harapin ang dilim? Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow para sa mas marami pang kwentong magpapakilig at magpapakilabot sa inyo. Dahil dito sa ating kwentuhan, walang sikreto ang mananatiling nakatago at walang sumpa ang hindi kayang basagin ng pag-ibig. Wag mong ilayo sa'kin. Sa puso ko ikaw ang darating. Ikaw ang darating.